pa ba ng training? Hindi ko alam kung kailangan nyo pa ng training. Kaya lulupit nyo na po dito. Ayan. No. Ni-request lang po ako ng inyo pong napakaganda at napakalupet na mentors na makapag-share ng journey. Siguro yung iba narinig na po yung journey natin, no? Pero sino po yung mga bago dito? Paki-type 1 po ng mga bago dito. Yung mga less than 6 months, mga 6 months pababa po. Yan. So, sino po yung mga 6 months pababa? Yan, paki-type 1 naman po. Ayan, si Mentor Aida, Mentor Will. Ayan, sila Mentor Edward. Yan, si Mentor Edward less than 6 months. Ayan, si Mentor Wilma. Ayan, si Mentor, ayan. Mentor Maritas, Mentor Jonaline. Mga less than 6 months. Ayan, ang lulupit, no? Congratulations po sa team nyo po, no? Yung inyo pong team ay nagkaroon ng representative para po mag-travel sa South Korea. So, wag po kayong papayag na next travel. Isa lang po mag-isa, dapat madami na po kayong magkakasama. Ayan. Ayan. Sino po dito ang I am excited na? Ayan. Excited na po ba tayo? Paki-type 2 po mga mentors. Ayan. So, excited na po. Ready na po bang umiyak? Hindi ko pa maiiyak. Ayan. So, yun po, no? Actually, medyo kinakabahan na po ako kasi medyo first time ko na, medyo matagal-tagal din po akong hindi nakapag-share ng journey natin. Ito almost a year na yata na makapag-share ng journey. Ayan. So, pwede ko bang malaman kung saan po yung lahat? Pakitype po yung location niyo po, mga mentor. Ayan, pakitype po yung location niyo. Ayan sila, Mentor Marina, Canada. Uy, may Honolulu, Hawaii tayo. Caloocan, Virginia, USA, California. Virginia, USA, California, Vancouver, Vietnam. Yan, worldwide po tayo mga mentor na may Michigan din po pala. Ayan, Washington DC. Ayan, may mga leader po tayo dyan sa Washington. Ayan, mga malulupit din po, no? Ayan, mga taga-US, shout out po. Mga taga-OFW, shout out po dahil pare-parehas po tayong OFW. Ayan, United States of Caloocan, meron din. Meron din po sa Hawaii. Ayan. So ayun po, no, without further ado mga mentors, tanungin ko lang po kayo, ayan, bakit po kayo nag-join sa IM Worldwide? Pwede po bang pa-answer na lang po? One word lang po. Bakit po kayo nag-join kay IM Worldwide? Ayan, si Mentor Edward Health, si Mentor Normaline Business, si Mentor Jonaline Product, ayan, si Mentor Chato, Health, Health, Health. Ayan, so yun po, no? Yan, puro health, normally naman puro health. Ayan. So, yun po, no? So, ngayon, isi-short ko lang po yung journey natin with the twist. Ayan, kung paano po tayo naging emerald. Sino po dito ang mga sapphire na? Mga sapphire. Ayan, paki-type 1 po ang mga sapphire. Madami, alam ko sa team na to, madami na yung sapphire. Ayan, congratulations po. May ruby na po ba dito? Alam ko may ruby na dito sila Mentor Elsa. Ay, si Mentor Elsa yata emerald na rin. No? Emerald na rin sila Mentor Elsa. Ayan, so yan. So sino po dito ang gusto mag-rank up? Ayan, paki-type I am gusto mag-rank up sa mga hindi pa po nag-rank up. Ayan. Yan sila Mentor Edward. Ayan, of course kayo tayo din po, no. Sino po dito gusto makapag-build ng solid team, yung stable? Ayan, paki-type I am po. Ayan, me, I am. Sige, mag-type po tayo. Ayan. So, tinitignan ko lang po kung nagpa-participate kayo, ha? Ayan, kasi dalawa yung monitor natin dito. Ayun, so without further ado mga mentor, isi-share ko na po ang ating journey. Una, short briefing lang po. Ayan, napakalupit po ng host natin kanina, no? Ayan. Nakita niyo po yung screen ko, mga mentors? Yes po. Time stop, ayan. Thank you so much. All right. So, ayan po. Una, I'd like to introduce po, no, tama po, no, tayo po ay more than 19 years na dito sa UAE. At ang reason po kung bakit po ako gumigising every morning at nagsusumika, dahil po sa kanila. Yan po ang ating deepest why. So sila po ang deepest why ko, ang pamilya ko. At thanks God naman po, para at least magkaroon naman po kayo ng idea kung sino po yung speaker. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, tayo po ay isang OFW dito sa Middle East, so in particularly in United Arab Emirates.
At praise God po, tayo po ay lubusan nagpapasalamat kay Lord dahil pinagkalooban po niya tayo ng opportunity at privilege na hindi normally na-experience ng mga OFW dito sa Middle East. So bilang isang OFW, ang isa sa pinaka-challenge po yung mawalay tayo sa family natin. Agree po ba tayo mga mentors? Agree po ba? Yung mawalay tayo sa family. Yung po yung pinaka-challenge po natin, no? Yung mawalay. Pero praise God po, hindi po pina-experience sa akin ni Lord John. Dahil po sa privilege na binigyan niya po tayo dahil tayo po ay binigyan ni Lord ng at least ng magandang trabaho, no? Magandang trabaho. So at least na-sponsoran po natin yung family natin. So hindi po lahat, no, dito sa Middle East ang nagkakaroon ng ganong opportunity. Kasi it requires a salary bracket, position, at influence kung para po tayo ay magkaroon ng mga ng family visa status. Yun po, no? So praise God, dito ko na po napalaki yung mga anak ko at dito na rin po naisilang yung aking bunso. So sila po yung reason kung bakit po ako um, nagsusumikap. So I believe lahat naman po tayo, no? Kayo po, para kanino po kayo bumabangon every morning? No? Para saan? Para kanino kayo bumabangon every morning? Para kanino po? Para kay para kay jowa. Ayan. Ayan po, para kanino po kayo bumabangon? Ayan, para sa family. O pare-parehas naman po tayo, di po ba? Sa mga sumagot kanina for health, bakit niyo po kailangan, bakit napaka-importante po ng health sa atin? Kasi gusto pa natin i-prolong yung buhay natin at mas makasama pa natin ng mas matagal ang family natin. Doon sa mga business, kaya nandito tayo, of course, we're looking at business na napaka-stable, kagaya po ni IM Worldwide. Pero for me po, kagaya niyo rin po dati, nangangarap lang po ako para sa deepest why ko. Ano po ba yung reason ko kung bakit po ako um, nakikibaka sa buhay? Number one po is, of course, ito po yung nakakalungkot ng mga mentors. Kung tatanungin natin ngayon ang mostly sa mga kausap nating mga Pilipino, either dyan sa Pilipinas or sa abroad, pag tatanungin mo sila, bakit ka nag-abroad? Bakit ka nagtatrabaho para sa family? Tama po ba? Sabi na, para sa family ako kumakain, para ako sa family. Bakit? Kasi gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay. Normally, yun yung general na sagot. Ngayon, ang nakakalungkot, hindi nila alam kung paano nila mabibigyan ng magandang buhay ang kanilang family. Or minsan, hindi nila alam kung ano yung sukatan nila. Kaya hanggang minsan, tayo sa mga OFW, tumatagal tayo sa abroad nang hindi natin namamalayan na yung pangarap pala natin natupad na. Hindi po ba? Minsan yung umalis ka sa Pilipinas, especially sa mga nag-abroad, na isang kontrata lang. Honey, isang kontrata lang. Anak, isang kontrata lang. Nag-ipon lang tayo ng pambili ng bahay o pampuhunan. Ganun lang. Pero once na-reach mo na, napunta ka na sa ibang bansa, nag-iiba na yung expectation versus reality. Ako po, napaka-specific ko pagdating sa dreams and goals para sa DPSY ko. Ang gusto ko lang po, isang pangarap ko po sa mga sa aking pamilya ay magkaroon ng komportabling pamumuhay. When I say komportabling pamumuhay, siyempre kailangan ano ba sa akin ang komportabling pamumuhay? Number one, ang sabi ko po is magiging komportable ang pamumuhay ng family ko kapag may sarili na kaming bahay at lupa. Honestly po, wala po kaming bahay at lupa. No, for more than 18 years ko po dito sa UAE, hindi po kami nakapagpundar ng bahay at lupa sa Pilipinas. Dahil dito po, sa Middle East, lalo na kung nagpapaaral ka ng dalawang anak, grabe po, no? Dito po, education is not a right, but a privilege for those who can afford it. Kaya ang akala po ng mga iba, ng mga tao sa Pilipinas, ang yaman na po namin. Ang yaman na po natin. Lalo na ako, kasi sa airline po ako nagtatrabaho. May position, maganda yung trabaho, maganda yung sahod. To tell you honestly po, if you convert my salary in the Philippines to 6 digits na po. So okay na siya. Kaso, nagpapaaral po tayo ng bata dito. So normally, what we earn is mostly what we expend, madalas kulang na kulang. Therefore, na-realize ko na, Mami, wala tayong napupunda. Kaya madalas ganun ang nangyayari sa mga OFW. Patuloy lang sa cycle, yung nagpapadala o sa mga empleyado, pagkatapos ng trabaho, gagastusin lang yung sahod sa mga bills. Tapos, without even noticing it, wala tayong napupundar. Walang nangyayari.
patagal tayo ng patagal, patanda tayo ng patanda. So, gano'n po yung nangyari sa akin. Pero very specific ako, sabi ko magiging komportable ang pamumuhay ng family ko kapag may sarili kaming bahay. Tama po ba? Sino po ba dito yung pamilya na komportable na nangungupahan lang? Paano ka magiging komportable kung nangungupahan ka lang? Hindi po ba? Kababayad mo pa lang may utang ka na agad. Kababayad mo pa lang ng ano mo, ng upa mo, may utang ka na agad. Tapos sabi ko, kailangan may dream board kayo mga mentors ha. Kaya ako napaka-specific ako. Sabi ko, magiging komportable ang pamumuhay ng family ko kapag hindi ko na problema yung tuition fee ng mga anak ko. Normally po kasi tayo mga mentors, no? Tayo po, mga magulang. Sino po yung mga magulang dyan? O kayong mga estudyante, kung may estudyante man dyan. Ang taas ng pangarap natin when we are young, gusto natin mag-aral sa mga eksklusibong mga paaralan. Kaso, napipigilan tayo. Ang nagiging unang factor natin sa pagpili ng school ay yung tuition fee. Yung tuition fee. Believe me po mga mentors, nung ako po dito, when I was not yet in IM Worldwide, credit card po ginagamit ko, max out credit card sa tuition fee ng dalawang anak. So yun po sabi ko, sana dumating yung pagkakataon na hindi ko na problema yung pambayad ko ng tuition fee, no matter what kung anong school ang piliin ng mga anak. Ayan. Kaya yun po, no, sabi ko, magiging komportable yung pamumuhay ng family ko kung may sarili na kami sasakyan sa Pilipinas. Dito po may sarili naman kami sasakyan, okay naman po. But iba na po kasi, hindi na po luho yan. Dati kasi nung mga panahon pa ng mga before pandemic pa kapag tayo po ay may sasakyan, yun yamanin ka na. Pero this time po, ang pagkakaroon ng sasakyan is basic commodity na po ng isang pamilyang Pilipino. Una, for comfort, subukan mong apat kayo sa family, tapos mag-shopping kayo sa SM ng grocery nyo for 1 week. Tapos magko-commute lang kayo at tapos ang lakas ng ulan. Asan yung convenience nun? Wala, di ba? Kung tutuusin, mas mahal pagagastusin mo sa pamasahe kung magko-commute ka. Magkabuon tayo ng sariling sasakyan mga mentors is comfort yan sa family natin. Security at safety. Yan. So yun po. So kapag meron ka yan, komportable ang pamumuhay ng pamilya ko. Sa akin po ha, ewan ko sa inyo kung anong gusto nyong pangarap para sa sarili nyo at sa pamilya nyo. Ako eto, specific. Kailangan specific. Kasi madalas sa atin gusto ko lang umasenso. Paano mo malalaman na umasenso ka na? Dapat alam mo yun. May measurement ka na susukat mo. And then number 2, sabi ko kailangan meron akong kumikitang kabuhayan. Hindi lang basta business. Kailangan kumikita. O yan, sige nga, pray kayo ng pray. Pray tayo ng pray. Lord, bigyan mo ako ng magandang business, magandang business. O bigyan ka ng magandang business ni Lord, kaso hindi naman kumikita, okay lang sa'yo. Sabi nga ni Lord, dapat specific ang prayer natin. Do alam naman yung desire ng puso natin, di ba? Pero dapat very specific tayo. Sabi ko, magiging komportable yung pamumuhay ng family ko kapag nakakapag-travel na kami once a year. Though, free ang travel namin sa lahat ng 158 destination ni Emirates Airlines. Pero gusto ko pagdating nung ano ko, sabi ko pagdating ng retirement ko, free pa rin yung travel namin without using the airline benefits. At least once a year. Not necessary abroad, at least sa local. Di ba, sa Pilipinas, sa mga tourist destination dyan, sa Boracay, Bohol. Kasi, kaya ko po ini-aim yun, mga mentors, hindi dahil lupo. Na-experience ko po kasi, every time na tayo, nung tayo po ay nag-aaral, ako po nung ako ay nag-aaral, during summer vacation, di ba? Tapos paggaling mo ng summer vacation, ang unang-unang itatanong ng mga teacher natin sa atin ay ano? Anong itatanong nila is, pakisulat kung what did you do on your summer holiday or summer vacation. Ako po walang maisulat. Ang ilalagay ko lang po, nagpastol ng kalabaw, naligo sa patubig sa bukid. Inggit na inggit po ako sa mga classmates ko that they travel to their provinces, nag-swimming sila, nag-overnight sila sa mga hotels. Ako wala pong maisulat. At ayaw ko pong ma-experience ng mga anak ko. This time, sabi ko, at least may maisusulat yung mga anak ko every time they went back from vacation. Yun po, no? And then lastly, but not the least, ang pinaka-importante po sa lahat, hindi lang po ako yung maging healthy, buong family. Kasi mawawalang saysay po lahat ng pangarap ko na yan kapag isa lang po sa pamilya ko ang nagkasakit.
Do you agree mga mentor? Paki-type 1 po kung agree po kayo. Agree po kayo. Napaka-importante po ng health. Ayan. Ngayon, ito yung sukatan ko, mga mentor. Kapag lahat po yan, meron na ako, komportable na ang pamumuhay ng pamilya. It was the time na pwede na ako mag-resign. Ganun po. No? Kailangan meron kang sariling timeline. Kailangan meron po kayong sariling measurement. Kaya minsan, tumatagal tayo, nandyan kayo, nabububo tayo dyan. You never know na achieve mo na pala yung gusto mo. O minsan, nakakalimutan mo na kung ano yung pinaka-aim mo, kung bakit ka gumigising or nagtatrabaho ngayon. O this time, bakit mo ginagawa si I Am Worldwide? Dapat alam mo kung bakit mo ginagawa si I Am Worldwide. Agree po ba? Dapat alam mo kung anong gusto mong makuha. O hindi ka lang yung nakaka-hype dahil sa mga resulta ng mga top mentors natin. Di ba? Or napipressure. Di ba? Dapat alam mo kung ano ba ang gusto mo at ang dapat mong gawin. Kaya, para at least alam mo kung anong gagawin mo. Anong action ang gagawin mo. Dapat alam mo. Kaya dapat meron ka nito. Magkakaiba man tayo ng dream natin para sa mga deepest why natin. Pero dapat specific. Hindi lang basta gusto mong umasenso. Hindi lang basta gusto mong makatulong sa pamilya. Kasi kapag tatanungin kita ulit, paano? Paano mo masasabi umasenso ka na? Di ba? Kung tutuusin mga OFW, milyonaryo na yan. Wala lang sa kamay. Wala lang sa bangko nila. Pero kung tutuusin, umawak na tayo ng millions of pesos. Di ba? Ganun po siya. So that's the deepest why. No? Yan po yung pangarap ko sa pamilya ko. Kaya ako po, ang dream ko po kay I Am Worldwide noon, pinagpipray ko po kay Lord, na sana Lord, bigyan mo ako ng opportunity na makapag-retire at the age of 50 years old. At the age of 50 years old, that time siguro healthy pa ako, kaya ko pang umakyat ng bundok. Kasi isa po ako mountaineer, no, hikers. So gusto ko pong umakyat ng bundok. Sana kayang-kaya ko pa during those times, sabi ko. But because of I Am Worldwide, mga mentors, at the age of 40, pinag-retired na po ako. Ngayon, ang daming nagtanong sa akin, bakit po pinagpalit ang napakaganda mong trabaho kay I Am Worldwide? Bakit? Ba't kayo hindi nyo kayang ipagpalit yung trabaho nyo ngayon? Baka hindi nyo pa naiintindihan kung anong pwedeng ibigay sa atin ni I Am Worldwide. Baka napakababaw pa po ng pagkakaunawa natin kay I Am Worldwide. Baka hindi pa po talaga natin lubusang isinasa puso kung anong pwedeng ibigay ni I Am Worldwide sa atin. Okay? So ngayon, titignan po natin para at least malaman nyo kung ano yung expect nating journey sa mga bago dito at sa mga datihan na. Ito po yung isi-share ko. Una, siyempre tignan nyo po, no? Isa po sa napakagandang opportunity na bigay sa akin ni Lord. Una, yung isa po tayo sa mga elite supervisor ng one of the busiest airport in the world, Dubai International Airport. Hinahawakan natin yung mga malalaking stakeholders. Ako rin po yung nagmamanage ng mga manpower ng airport. Kung sino po yung mga mahilig mag-travel dyan, yung mga nag-check-in sa inyo sa airport, nag-boarding gate yung mga staff sa inyo, ako po yung may hawak ng mga yun. Ako yung nagbibigay ng mga task sa mga yun. I manage 850 employee every time na naka-duty po ako. 250 flights in 12 hours. Ganun po ah. At isa sa pinaka-nakakatuwang trabaho ko po is yung isa po ako sa mga nag-a-arrange ng entourage ng mga commercially important passenger, mga VIP, mga presidente, Hollywood star, kagaya nila Tom Cruise, even the uh, first man in the moon, si Neil Armstrong bago siya namatay. Nakadala upang palad ko po yan. When you say nakadala upang palad, you're not just assisting them. Ako po yung mag-a-assign ng staff para mag-assist sa kanila all the way to the VIP. Pero yung makakadalaong palad mo sila, yung sometimes they travel alone, kailangan mo silang samahan doon sa kanilang VIP lounges. No? Makakasama mo silang kumain if they request you to be there to dine with them. Ganun po. Kaya kung tutuusin, kung during those time i-offer mo sa akin si I Am Worldwide, tatawanan lang kita because the luxuries na pinapakita ngayon I already experienced. Baka nga hindi pa nila na-experience what I've experienced. Kasi walang first class sa Philippines. I've traveled first class. Diba? So yung mga pinupuntahan ng mga elite CEOs, hindi pa po napupuntahan ng isang ordinaryong Pilipino. So yun po na-experience. Kaya kung i-offer mo sa akin si I Am World, papakitahan mo lang ako ng mga yate-yate at pa-champagne-champagne,
tatawanan lang kita. Di po ba? So dito, papakita ko po sa inyo bakit pinagpalit ni Mentor JR. Napakaganda niyang opportunity. I have power, I have authority. Sa akin po direct nagre-report yung mga managers ng airport, ng Emirates Airlines. So I'm not boasting, but I'm telling to you, kasi akala nyo, napaka-valuable na. Kailangan alam nyo kung gaano yung value nyo as a tao, as a person. Kailangan malaman natin yun. Kasi minsan, akala po natin, ito na yung pinaka-valuable. Pero I'm so grateful, don't get me wrong, I'm so grateful po sa Emirates Airlines. Because of that, I am who I am ngayon. Siyempre yung experience po natin, yung influensya natin, at ang laki po ng tulong ng Emirates Airlines. Pero siyempre, nung napunta ako sa IM Worldwide, mas nakita ko yung value niya. Mas nakita ko yung value ko. No? Kasi, eto na, sabi ko po, sa product lang ako. Isa po ako sa mga bully ng network marketing. Kapag yung mga staff ko nakikita ko nagtitinda ng project, ako po yung unang-unang sumasaway sa mga yan. Di ba? Ano yan? Ano yan? Pero I support my friends. No, kapag alam ko naman na they are on those business ng mga company na yan, bumibili naman po ako. Pero bully ako, wag mo akong i-invite, bubulihin kita. Ganun po ako. No? Pero time will come, dahil po isa po tayo sa mga elite na supervisor sa Emirates Airlines, 4 lang po kami na may ganong posisyon sa Dubai International Airport. Yan, just to tell you, 4 lang kami. So, backbone po talaga ng operation. So, dahil po doon, ang taas po ng stress level. No? Ang taas po ng stress level. Imagine niyo po, ang nare-receive ko pong call, 3 calls per second sa duty mobile ko pala. Dumating na po ako sa punto na every time na naka-duty ako, hindi ko na po nalalasahan yung kinakain ko. Dahil sa sobrang busy ko. Kasi gusto ko ako yung pinakamagaling eh. Gusto ko ako yung pinaka-the best. Pag hindi mo ginawa yun sa isang napakalaking corporation, mauunahan ka. Malalamangan ka. At madaming nakahintay na pwedeng pumalit sa posisyon mo. Ganun po. No? So, in this case, dumating na po ako dun sa punto na kahit bakasyon po ako, day off ko, nasa park kami ng family ko. Pag tinawagan ako, takbo ako sa airport. Ganon. Dumating na rin po ako sa punto na naririndi na po ako sa tunog ng eroplano. Ayoko na po nakakakita ng eroplano. Lalo na pag naka-day off ako. Kung pupunta kayo sa bahay ko, wala kayong maaaninag ni isang any airline paraphernalia. Unlike sa mga ibang staff ko po na pag pumunta ako sa bahay nila, I visit them. Ang dami nilang mga aircraft. Pati na po yung Fly Emirates, alam niyo po yung brand na Fly Emirates. Brand po namin yun, yung sikat na sikat sa TikTok na sinusuot ng mga sikat na artista. Fly Emirates, yun, brand po namin yun. Medyo costly po yun, yung original ha. Brand po namin yun. Pero hindi, I don't have. Kasi sabi ko, itong bahay, ito na yung sanctuary ko. At least malayo sa trabaho. Kasi naririndi na po ako. Talaga. At pag nasa bahay po ako, lahat po ng cellphone at saka yung landline po namin naka-silent. Kasi kapag nakakarinig po ako ng telephone ring, naririndi po ako. Ganun na po yung stress level na na-experience ko ha. And then it comes to the point na one time, narinig ko nag-uusap po yung mga anak. Yung bunso ko at yung panganay ko. Yung bunso ko sabi niya, why daddy is always busy? Sabi niya, we cannot able to, wala daw po akong time sa kanila. Ganon. So kahit sa church, madalas, wala po ako. Lalo kapag night shift, ganon. So it comes to the point when 2015, I was diagnosed with decurvain tenosynovitis. Dito na po bumubukok yung buto ko due to severe stress. And I need to undergo surgery po dito sa left arm ko kasi hindi na po ako makapag-drive so sobrang painful. So ganun po siya. So nangyari po yan, no? And then sobrang taas na po ng pain reliever na iniinom ko and then undergo po ako ng mga treatment. Hindi po joke yung gut-footed gut. And then 2016, hindi pa po ako tuluyang recover doon sa previous na sakit ko. I was diagnosed with mild heart attack. Sa mismong opisina ko, nag-pass out ako. So, sobrang stressful nung kasi pag ang daming flight disrupted during that time. Canceled. Sobrang hindi ko na kinaya yung stress na yun. Inatake po ako sa puso. Sinugod ako via ambulance sa
hospital. More than 1 month po ako doon. And then after that, ang dami ko na naman pong iniinom na gamot. May heart maintenance na po ako. And then 2017, ito na po yung turning point ko. Akala ko normal na lower back pain lang. Sino po dito ang merong lower back pain? Bakit tatanong po sa mga nakakaramdam na ng lower back pain? Ayan, tapos at saka akala ko normal lang yung twice a week po ako nagkakaroon ng stiff neck. Ngayon pala, I have a severe slip disc o disc bulge. So kailangan na po akong operahan at mag-undergo ng intensive physiotherapy. Dito, tinuturukan na po ako ng steroid. There will be a time na gigising ako early morning, hindi ko po maikilos yung buong katawan ko. Ganun po And this is the time na yung isa sa pinakamagaling na empleyado ng Emirates Airlines, modelo, tuwaran at hindi nag-absent, there will be a time na 2 times na lang po ako every month dahil sa mga sakit. 3 times a month. Tinatawag na po ako ng HR palagi. Doon ako umiyak. Sabi ko, bakit hindi niyo maintindihan? Nagkakasakit ako dahil nga ganito, ganyan. Dito na po, umiyak na po ako kay Lord. Lord, please help me. Help me na ma-regain ko po yung health ko. Not for me, but for my family. Ganun po siya. But for my family. Kasi gusto ko pa pong makita at alagaan yung magiging apo ko. Yun po isa sa mga ultimate na pangarap ko dahil hindi ko po naranasan na magkaroon ng lola. No, ako sa menopause baby po, mga mentor. Kaya sabi ko, gusto kong maranasan ng mga apo ko na alagaan sila ng kanilang mga lolo at lola. And I pray. I cried out to the Lord. Sabi ko, Lord, please help me. And then you know what? You know what? After that, binuksan ko lang po yung Facebook. Out of nowhere, nag-pop up si Barney. Nag-pop up si Barney. Sabi ko, ano to? Na-intrigue ako. I do a research and I found out it's good sa health. Tapos nakita ko pa, napanood ko pa si Miss Maritoni Fernandez and I was so inspired. Oh, pwede to. Alam niyo po, sa sobrang desperado ko during those times, kahit putik kakainin ko na para gumaling lang ako. And now I understand those people, no, yung mga Pilipino na sa Pilipinas na pumupunta sa mga quack doctor, sa mga albularyo, kahit ano, kasi desperado na yung mga yon. Mga desperado na yon na gusto na nila ng cure sa sobrang painful na experience nila. Alam niyo po ba, gumagastos po ako every month almost 350,000 pesos per month out of my pocket. Na-drain po ako financially, spiritually, emotionally. So lahat, talagang nabaon po kami sa utang dito. And then without further ado, alam niyo po, nakita ko po yung ads na yon sa Facebook. Nag-message po ako doon sa tao. Doon sa tao na yon na sabi ko, I'd like to buy the product. Alam niyo po, anong ginawa? Hindi ako pinansin. Siguro ngayon, ako mag-message isa man sa inyo, agawan pa kayo ng, di ba? Magkandara pa kayo mag-reply, di ba? Hindi ako pinansin, mentor. During those time, tapos ang ginawa ko, tinawagan ko na po. Hello, sabi ko, ako po yung nag-inquire, hindi niyo po ako sinasagot. Interesado po akong bumili ng product. Yung research ko na, alam ko multi-level network marketing yan, bibili na po ako ng package. Ganon. O kung meron kang kliyente na ganon agad ang sabi sa'yo, hindi ka magkandarapang i-process yan. Di ba? Alam mo ang sagot sa akin? Pasensya na po. Hindi ko po kasi alam sagutin. Bago lang po ako. Pinasa pa niya ako doon sa asawa niya na downline, upline niya. Tapos yung asawa niya, hindi rin marunong. Ayan ang problema. Kapag bago ka, hindi mo inaral ng ano, tapos may biglang mag-inquire sa'yo na gusto mag-join, wala kang alam na isa. Kasi hindi ka umaattend ng training. Ayun. Alam niyo po ba, during those time, meron pang silver na regular. Nasa 20 plus yata, nakalimutan ko rin amount niya. Yun yung kinuha ko. Pero dahil nagka-promo after that, yung piso, kinuha ko agad gold. Kasi dito sa Dubai noon, during that time, hindi pa pwede. Wala pa yata jade noon. Platinum pala. Oh, ganun po. Hindi pwede yung ganun kadami dito sa Dubai. Maximum of 50 boxes lang ang pwedeng ipadala personally. Sa Dubai, ha? Oh, ganun po ang nangyari. And the rest are history.
Alam niyo, 4 months ko lang po iniinom si barley 3 times a day. Ayun po, doon na po nangyari yung miracle ni Lord sa akin. After ko pong yung executive check-up po namin every quarterly, nagulat yung doktor sa akin. What did you do, Mr. Santos? Alam niyo po yung iniinom kong gamot parang kanin na sa dami. Ganon. Pero ngayon, nung sabi ng doktor sa akin, stop all your medication. Bakit po, Doc? Sabi niya, you don't need it anymore. Your BP is like 17 years old. Kaya ngayon po, wala na po akong iniinom na. Kaya kung titignan niyo ako during those time, hindi kayo makakapaniwala na eto na ako ngayon. Ganun po, no? Hindi ka magiging proud sa product na ganun yung binigay sa yung resulta. And it was the time, sabi ko, umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you so much. Thank you so much. Answered prayer eh. Pinag-pray ko yan kay Lord. Iniyak ko yan. Siyempre, itong may isa madalas na nangyayari sa atin, mga mentors. Ito po madalas na nangyayari sa atin. Kapag ina-answer na ni Lord ang mga prayer natin, nakakalimutan na natin siya. Tama? Nakakalimutan na natin siya. Pag binibigay na ni Lord yung gusto natin, yung pinag-pray at iniyak natin, madalas nakakalimutan na natin siya. Alam niyo po, ang sabi ko kay Lord, unang-una, hindi ko pa po sinabi sa misis ko na I'm cured, I'm healthy na. No? Hindi ko pa po sinabi, wala akong pinagsabihan. I go to my room and I cried and I prayed. Lord, hindi pwedeng ganito lang to. Hindi pwedeng pinagaling mo lang ako. Hindi pwedeng in-answer mo lang yung prayer ko, Lord. You know what I did? Sabi ko, Lord, I need to do something. Kailangan may ibalik ako sa'yo. Sabi ko, I make it a mission. Kasi I do believe, if you benefited for something good and great in your life, you have a moral obligation to share it with others. Agree, mentors? Nag-benefit ka eh. Nag-benefit ka, pinagaling ka ni Lord sa product. It's a miracle. Na alos hindi mo na alam, tapos ipagkakait mo. And you know what, mentor, since nagtrabaho ako sa airport, I knew. Alam niyo po ba, na 10 to 20 Filipinos sa Dubai alone lang ang umuuwing naka-wheelchair. Sa Dubai lang, hindi ko alam sa ibang country. Sa Dubai lang, hindi pa kasama Abu Dhabi, hindi pa kasama ang Sharjah. Sa Dubai alone, 10 to 20 naka-wheelchair. Ang pinaka-worst yung naka-stretcher. When you ask these people, oh kabayan, ano po nangyari? Eto na, uwi na ako. Hindi ko na kaya magtrabaho, may sakit na. Naka-wheelchair. Ilang years na po? 15 years, 20 years, even 40 years. Tapos tanungin mo, may naipon na po ba? Wala eh. Tapos iiyak na lang. And this is what will open us. Sabi ko, Lord, I think this is a mission. You're calling me for a mission. Sabi ko, at least, isa man lang sa mga kabayan na to, ang masyaran ko is more than enough. Now, mga mentors, we are 54 participants here ngayon. 54 participants. I challenge each and every one of you. Hindi po kakayanin ni J.R. Santos to. 10 to 20 Filipinos sa Dubai alone? Eh, what more sa US? What more sa California? What more sa Canada at sa bansa na meron kahit sa Pilipinas? Sa Pilipinas, i-goal natin na wala na sanang kailangan pang mag-abroad para wala nang mawasak na pamilya kasi ang tunay po na success ng isang OFW, yung pag-uwi mo, buo pa yung pamilya mo. Kasi useless yung naipundar natin, useless po yung mga naipon nating pera kapag yung reason kung bakit ka umalis ng Pilipinas at nag-abroad ay wala na. Madalas yan ang nangyayari, manood ka na lang sa tulpo. Diba? And believe me, dito lang sa UAE, 1,000 Pilipina. Way back, anong year pa to? Mentor, that was 2017, something ganon, no? Way back, 2017. Untested positive sa breast cancer, hindi pa kasama yung iba. And pinakabata, 17 years old. And alam niyo po mga mentors,
Ako po yung tao sa airport na ayaw kong tumambay sa departure area. Doon mo kasi, alam niyo, there's only two place on earth na malalaman mo yung totoong, makikita mo yung totoong emosyon. Alam mo saan? Alam niyo po saan? Sa hospital at saka sa airport. Doon mo makikita ang samot-sabing totoong emosyon ng tao. Di ba? Sa hospital at saka sa airport. Malungkot, masaya, di ba? Kapag, uy, congratulations, magkaka-baby ka na. Doon makikita saya. Pero, uy, sorry, you're positive. Di ba? Sa hospital. Sa airport naman, I really, really hate mga mentor to see children crying, being separated from their parents just for the sake of job. I really hate to see couples, husband and wife, needs to be separated just to earn money. Kaya nananawagan ako sa inyo, magtulong-tulungan tayo. Huwag niyong ipagkait na i-share si I Am Worldwide. You never know na yung katabi mo pala, yan na yung isa sa mga matutulungan. You never know. Kapag simpleng pag-post mo lang sa Facebook, isang desperadong kagaya ko na JR Santos din ang makakita ng post mo. At dahil na-attend ka ng training and well-equipped ka na ng knowledge, hindi mo na siya mai-ignore dahil alam mo na ang isasagot. Alam niyo mga mentor, I Am Worldwide is not just on commission. No? Mission first before commission. Kasi kung ako po ay networkers, yung mga old-fashioned networkers, bakit ko pahihingin yung tulong nyo? Dapat sa team ko na lang. Di ba? Ano bang benefits ko kung bakit pa ako pumayag sa inyo dito na mag-share at i-inspire kayo? Eh wala naman akong spillover sa inyo. But because I Am Worldwide Culture is more on mission, kung malalaman nyo kung bakit tinatag ito nila Press at nila BP, mas lalaliman nyo pa. Hindi lang siya basta power lang. Hindi lang siya basta I am lang. Hindi lang siya basta kotse lang. It's just a result. Yung mga rewards at incentives, rewards na lang po yan. But if you truly goes to the missions, kung maiintindihan nyo si I Am Worldwide, it's not just a business. It's more on a mission and a calling. Pagtulong-tulungan natin. Kahit isa lang po dito, no? Each one win one lang po, mga mentor. It's more than enough to save one family. Ayan. O ngayon, nakita nyo na po, no? May ikukwento lang po. Okay lang po ba sa inyo na may ikwento po ako sa inyo? Okay lang po ba? Pakitype I am po. Ayan. Pakitype I am po. Ayan. Meron pa ba? Are you learning, mga mentor? Nandiyan pa po ba kayo? Titingnan ko nga kung may open cam dito. Ayan. Ayan. Nandiyan pa po ba kayo, mga mentor? Ayan. Okay, may ikukwento po ako sa inyo. Ito, every time I do training, i-share ko to kasi isa to sa mga reason kung bakit hanggang ngayon na kay I Am Worldwide pa ako. Actually, muntik na rin ako mag-quit. No? Dahil sa mga, minsan, hindi mo maiwasan na may mga distributor tayo na hindi, na they don't follow they do something wrong. No, di ba? Kaya nga may mga na-terminate na account eh. Minsan na ko doon na nadadown ako sa mga yon. Nanghihinayang ako na dinudungisan nila yung pangalan ni I Am Worldwide just for the sake of money. Guys, 1 million, what is 1 million? Tapos hindi mo ipapasok yung account. And you do something for your distributor, something ganon. Muntik na ako nag-quit dahil dun sa mga yon. But because of the mission na I have, no, yung purpose ko sa grupo at sa mission ko na pinangako ko kay Lord, bakit sila yung iisipin ko? Dapat yung mga taong kung bakit ako na kay I Am Worldwide. Alam niyo po, when I was still in the airport, isa sa mga pag talagang super stressed na ako, pumupunta ako doon sa taas kung saan madaming tao. Kung saan kayo nagbo-boarding, yung boarding gate. So naghahanap ako ng empty gates. Doon ako mag-relax. Kasi nakikita ko yung mga aeroplano doon. Malawak, maliwan. Out muna ako ng 1 hour sa airport. Ay sa office ko. No? And then one time, out ako, sobrang stressful ng araw na yon.
pumunta ako sa one of the open gate na hindi ginagamit during that time. Hindi naman masyadong busy. So walang tao doon. Walang pwedeng pumasok doon. Yung may mga access lang. Kapag sarado ang gate, walang pwedeng pumasok yan. Sarado yan eh. May mga airport pass lang na all access. So isa po ako sa memong gano'n. So pwede akong pumasok. So pag pinasok ko yon using my ID, nakakapasok na ako. And then uupo po muna ako and mag-chill lang po muna ako. Then uupo ako doon. Sometimes I pray or I listen to the worship song. And then suddenly, pagpasok ko sa pinakasulok na gate na yon, may nakita ako. May nakita akong nakahiga sa floor na walang tsinelas at ang dumi ng paa, naka-uniform ng katulong na parang yung madumi. Una, nung first time kong makita, natakot ako. Akala ko multo. Akala ko multo kasi siyempre, sino ba na mag-aakala na nasa world class airport ka tapos merong ganun, nasa loob na ng airport yun. Saan ang galing yun? Di ba? Balita, di ba? Alam naman natin kapag ang isang malaking establishment, kino-construct, merong mga ganong-ganong kwento, di ba? Alam naman natin yun. Pero sabi ko, may CCTV camera naman. Whatever happened to me, sabi ko, kung totoong mabulagaman ako at atakihin ako sa puso dito, sabi ko, at least naka-record. Sabi kong gano'n. So, syempre, isa po sa trabaho natin, i-secure yung airport. Malay mo po natin kung ano na po yun. No? Malay po natin, naglagay ng bomba yun or whatsoever. So, tinignan ko, pinuntahan ko. Nandun siya sa pinakasulok. Kumbaga makikita mo lang paa lang. Ganon. Siyempre matatakot ka. So, nung pinuntahan ko siya, sabi ko, tao kaya to? Una, ginanong-ganong ko muna, mentors. So, alam mo, kung lulusot yung kamay ko, baka lumusot yung kamay ko eh. Baka lulusot yung kamay ko, hollow pala. Pero hindi, may flash. May flash siya. Sabi ko, wow, tao siya, tao. Sabi ko, excuse me. Sabi ko, what are you doing here? Alam niyo po ba, nakakasinakayo ko siyang gano'n eh. Nung pagharap niya sa akin, nagulat ako. Nagulat ako nung pagharap niya sa akin. Alam niyo po ba ano nakita ko? Mga mentors? Alam niyo po ba ano nakita ko? Yung kalahati ng mukha niya kulay talong at ang pulang-pula yung mata niya. Bugbog. Bugbog siya. What happened? What are you? Anong ginagawa ko dito nangyari? English na sabi ko, what are you doing here? What happened to you? So are you traveling? Can I see your passport, your boarding pass? Alam niyo guys, ang inabot na sa akin plastic bag. Pag bumili ka ng tinapas sa Pilipinas, hindi ba yung mga plastic doon? Yun yung dala niya. Nandun yung passport and boarding pass niya. Inabot niya sa akin yun. Alam niyo yung bulot-latin ko yung bag na yon. When I open it, alam mo, tumulo na lang yung luha kasi Philippine passport. Kabayan. Kabayan siya. Sabi, ate, anong nangyayari sa'yo? Nung binuksan ko yung passport, yung boarding pass niya, Dammam, Saudi, Dubai, Manila. At yung flight niya, na-miss niya na. Doon sa gate na yon. Kumbaga natapos na yung flight, hindi siya nakasakay. At yung ticket niya, yun yung promo ticket. Non-refundable, non-revocable, kumbaga void na. When I check on the system, wala siyang bagahe. Ibig sabihin yung sarili niya lang at saka yung passport niya yung dala niya. Tapos, sabi ko, ate, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan? Na-miss mo yung flight mo. Paano ka na makakauwi? Alam niyo yung sabi sa akin, mga mentor, nasaan ako? Pero yung anak ko, si Princess. Kailangan ko makausap yung anak ko, si Princess. Sabi niya, yung anak ko, si Princess. Sabi niya, kailangan ko makausap, sir. Kailangan ako ng anak ko, sir. Umiyak. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, ano nangyari? Ano nangyari? Doon ko napagtanto na kapag magulang ka nga naman, takasan ka na ng uliwat, yung puso mo nanay pa rin, di ba?
Yung anak mo pa rin yung iisipin mo, di ba? Yan ang nangyayari sa mga OFW, hindi nyo alam. There will be at times na may nagbibigti sa toilet kasi ginahasa ng amo, buntis, may asawa sa Pilipinas. Yan po yung nangyayari na nasa behind the scene. Isa po yun sa trabaho. Alam mo what I did on that time? Sabi ko, wala na siya sa ulirat. Wala na siya, hindi na siya makakauwi. Yung ticket niya void na. I call my colleagues. Guys, sabi ko, meron tayong kabayan dito, ganito sitwasyon. Let me handle it muna. Nag-share kami. Bumili kami ng bagong ticket para makauwi lang siya. Ang kaso, patapos yung duty ko ng 5 p.m. Alam mo yung ginawa ko? Taba ate. Sabi ko, taba. Alis ka dyan, taba, tayo ka. Binilan ko siya ng tsinela sa duty free at saka dissenting damit. Sabi ko, haligo ka dyan, tapos ito yung damit mo. Ubabin mo yan. Ubabin mo yan. You don't deserve that. That dress, you don't deserve that. Sabi ko, hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. But please remove it. Nung paggaling niya ng toilet, nakaligo na siya. Dinadala niya pa yung damit niya. Sabi ko, itapon mo yan, ate. Itapon mo yan. Ngayon, si Princess, anong dala mo? Wala kang dala kay Princess. Tara, mamili tayo ng kahit konting chocolate para kay Princess. No? Yun, and then after that, dinala ko siya sa lounge, pinakain natin. And then, after that, sabi ko, mag-stay muna ako kasi baka ma-miss niya na naman yung flight niya. And then, tinawagan ko yung flight controller namin, do we have a business class seat para sa kabayan natin? Buti may isa pa. Nilagay ko siya doon sa business class. And then, pinapasok ko na sa airport. Hinatid ko hanggang sa loob ng eroplano. And tulala si ate, tulala. And then hinabiling ko, nag-email na ako sa Ninoy International Airport at saka sa OWA. OWA pa yun, hindi pa DW, ano nun. OWA pa siya. Na meron tayong ano, emotionally unstable passenger. Hinabiling ko rin siya doon sa cabin crew namin na i-hand over siya doon sa taong ito. Nag-email na. And then after that, guys, nung nasa upuan na, magpaalam na ako, ayaw niya akong bitawan. Wag mo ako iwan, sabi ko, ate, hindi ko man alam kung ano yung gaano kasakit or gaano ka ano yung pinagdaanan mo sa journey mo bilang isang OFW. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo kung bakit ganyan ka ngayon. At least, sabi ko, yung huling araw mo bilang isang OFW, may magandang nangyari sa'yo. That's it. Bakit ko to kinuwento, guys? Hindi para ipagyabang na natulungan ko si ate. Wala yun. Kasi hindi ko na alam kung ano na nangyari kay ate. Kung alam ko lang si I Am Worldwide during that time, this is sana may mga pagkakataon na natulungan pa natin yung mga ganong klaseng situation. Kaya kung ako sa inyong mga mentor, huwag niyong ipagkait, huwag niyong ipagdamot si I Am Worldwide. You never know yung mga isasalba niyo. Ganon ang dinadanas natin. Tapos tatawagan tayo yung mga bagong bayani. Bagong bayani, bullshit na bagong bayani na yan. Pagdating mo nga sa airport, ang haba ng pila eh. Mga foreign passport dito, Filipino passport dito. Di ba? This is what we are experiencing. And we don't deserve that. And I Am Worldwide give us hope na ma-avoid natin yun. At ilang ate pa, no? Ang pwede nating matulungan. Mga mentors, gawin nating mission to. Dito kasi sa abroad, no? Kung malayo ka sa pamilya mo, yung mga makakasama mo, yung magiging pamilya mo, ang pinaka-hate na hate kong ginagawa yung ihatid ko na lang yung mga mahal ko sa buhay na napamahal na sa akin dito sa abroad. Na alam kong hindi na kami magkikita after that. Lahat po yan na nasa picture, wala na. Wala na po sila. They suffered cancer. I hate it. Si I Am Worldwide, hindi lang siya business, mga mentor. Laliman nyo.
no? Actually, introduction lang po yun. Okay lang po. Continue pa po ba ako, mga mentor? Continue pa ba? Actually, hindi pa po yun yung journey. Introduction pa lang po yun. Sabi kasi ni mentor, sabi kasi ni mentor, ng mentor nyo magkwento lang. So yun, kinuwentuhan ko lang po kayo. Para at least malalim po ang pagkakaunawa nyo what is I Am Worldwide is all about. Magtulong-tulungan tayo. Keep on sharing. At wag na wag nyo pong dudungisin si I Am Worldwide. I Am Worldwide is you. Parang pangalan nyo po yan. Kapag may ginawa tayong mali dyan, naku po, imagine ninyo. Imagine ninyo kung gaano kasakit na mag-expand ka sa provinces. Tapos may mga nabudol pala doon ng mga loko-lokong distributor na mga nawala na sa company natin. Tapos nagpipresent ka sa napakadaming tao doon sa probinsya. Sasabihin niya, I am worldwide dyan. Scam yan. Dyan ako nabudol. Oh. Di ba masakit yon? Do hindi naman ikaw. Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ako yun, yung distributor mo yun. But the thing is, they call it I am worldwide. Ngayon lang po ang hinihiling ko sa inyo. Keep on sharing, no? Be an agent of hope. Be a true agent of hope. At wag na wag po natin dudungisan ng pangalan ni I am worldwide. Kahit na pumabagal yung usad natin, as long na nag-umuusad tayo, huwag tayong gumawa ng mga bagay-bagay dahil useless po ang mga achievement natin kung pineki natin yan. Yan po ang isa lang hihingin ko. Kaya ang share ko po sa inyo yung journey ko to get the greenstone. When you say greenstone, emerald po no, sa I Am Worldwide. Kung mapapansin niyo po bro, hindi siya yung makinis. Kasi the moment na na-rank up ka, Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, Blue Diamond, Black Diamond, Crown Alpha Mentor, doon pa lang siya nag-i-start ang responsibility mo. Rank up po. No, rank up is not just an achievement. It's more on responsibility. Ganun po siya. No, kaya po, ito, sasabihin ko po sa inyo, no, sabi po dito, lalo na sa mga bago, knowing this information upfront, sabi nga dito, can keep you in the game longer and give you a better what you really need to do to build a successful network marketing. Kaya una ko pong sinabi sa inyo, yung kwento at dapat mission si I Am Worldwide. Kapag ganun po kayo, no matter what, mag-quit na ang lahat, matatag ka pa rin. Di ba? Kapag alam mo ang ugat mo, alam mo ang pinaghuhugutan mo, mag-quit na ang lahat. Mag-isa ka na lang, magpapatuloy ka pa rin. Ang pinaka-key po dito sa I Am Worldwide, hindi yung instant success. Kung sino yung nagtatagal. Di ba? Ang mag-stay, mayaman. Ang mag-stay, successful. Ang mag-stay, madaming natulungan. So, paano ka mag-i-stay kung napakababaw ng deepest why mo? Napakababaw ng pang-unawa mo sa ating negosyo. Napakababaw. Kaya minsan, ang daming nag-quit. Kaya kung mapapansin nyo, napakadami na pong member ni I Am Worldwide. Pero hindi lahat nagiging successful kasi mababaw. Kaya dapat alam mo, no? Sabi po dito, you must remember, most of the people joining our industry never own a business. Na? Kaya ang mindset nila pang employee. Kaya nagkakaroon sila ng struggle pagdating dito sa idea na to. Yung building, yung 1 to 5 years, nag-build ka, kataw ka. Kaya doon, no? Inip na inip kang mag-build ng resulta ng 1 to 5 years. Sila Mentor Shirley May nga, ilang years yan. Before they become who they are right now. Ilang years ang binild nila, hindi instant. No, inip na inip ka doon, pero willing kang mag-wait at magtrabaho ng 40 years sa trabaho mo. Tama? Willing kang magpaalipin. Willing kang magpaalipin sa boss mo. Tapos complain ka na ng complain, stress si boss. Tapos ang magkasama mo sa trabaho, complain ka ng complain. Di ba? Willing kang magtrabaho ng 30 years up. Pero yung 5 years, inip na inip ka. Kaya nagkakaroon ng, pag-join kay I Am Worldwide, nagkakaroon ng unrealistic expectation. Kasi ang unang tinitignan yung resulta, ang unang nakikita, yung result na.
Ay, nakapag-travel, ang galing, makakapag-travel ka dito 'pag nag-join ka kay I Am Worldwide. Ay, magyayaman ka dito, totoo naman. Pero dapat when you join I Am Worldwide, ang unang-unang titignan mo, mga mentor, ay how they do it. Ano yung in-endure nila? Ano yung step by step na experience nila? Dapat yung unang-una ang titignan mo to get the result. Ganun po siya, no, mga mentor. And then, dito po, makikita nyo kung nasa ang journey na kayo. No? Masusukat nyo po. Mabilis lang na po to, tatlo na lang. Okay pa po ba kayo? Learning po ba, mga mentor? Learning po ba? Pakitype I am learning. Ayan. Nasaan na po yung iba? Wait lang po. Inom lang po tayo, mga mentor. Ayan, maraming salamat po sa mga nagpa-participate. Ayan, okay pa po ba? Ayan, so umpisahan na natin. Ano yung first journey mo? Ang first journey mo, mga mentor, ma-experience to natin ng lahat. Ha? Lahat po ito, walang exception. Ito po yung magiging journey natin. Journey ko, journey mo. Magkakaiba lang yan ng scenario. Pero ito po yung pagdadaanan natin. Ngayon, i-assess mo yung sarili mo kung nasa ang journey ka na. Okay? So, ito yung first. Yung first journey mo, yung journey of excitement. Ayan. Yan yung journey of excitement. Sabi dito, in this journey, you are so excited. Hindi ka na nga makatulog. The moment na pinipresent sa'yo si I Am Worldwide, ang dami mo nang nilista. Ang dami na muna si Sharon. Tama ba? Ganon, di ba? Ganon tayo, no? Nung bago-bago, no? Kaka-join. You are so passionate about the product, services, and opportunity na yung kung ano yung pwedeng i-offer ni I Am Worldwide. Actually, you are ignorance on fire. Kasi wala ka pang alam. Excited ka lang. Kasi hindi natin alam, no? Kaya, ang dami pong kailangan malaman. Kaya, uhaw kayo, sabi, ano pa, ano pa, ano pa, ano pa. Ganun ka. This is the first journey. Sobrang excited mo sa lahat ng bagay. Power, power, power. I am. Ganun tayo. Ganun din po ako. When I started this, the moment na talagang na-excite ako sa product, sa opisina, dinadala ko, iniinom ko, lahat sa school, lahat saan, sa restaurant. Ayan. I don't want any drink, give me water. Papakita ko pa, dinidrink ko si I am one. Dumating na ako dun sa puntong tinatawanan na ako ng mga staff. Imagine niyo dadaan ako sa VIP, no? Dala-dalawa ko, naka-uniform ako. Tapos ang dala-dala ko po, dalawang paper bag ni I Am Worldwide. Tapos bubukas yung automatic door na ganyan sa airport, sa VIP. Pagbukas yung mga staff ko, Powers! Ayan na si Power, ayan na si Barley. Oh. Doon ko po na-realize na hindi lahat nakakaintindi. Sabi ko, I just ignored them. Sabi ko, ito yung product na nakatulong sa akin. And this kind of product ang makakatulong din sa mga taong nag-order sa akin. Alam niyo po, sa sobrang excited ko, kahit hindi ko ka-team, ako yung nag-IBP dito sa Dubai. Kasi during that time, walang training, walang Zoom, wala lahat. Walang pwedeng mag-IBP dito, walang marunong. Ako po, kahit hindi ko po alam, pinag-aralan ko po. So dahil po doon, lahat po ng mga mentor halos sa Pilipinas na walang leader dito, sa akin nagpapa-IBP. At sa sobrang excited ko po, kahit hindi ko na team, cross-line na at ibang team na po, MVP, ayan, madalas kasama ko mga team MVP. Ako na po nagtutok, ako pa po bumibili ng Starbucks nila. Ako pa po nagbabayad sa restaurant. Hindi ko alam kasi na may team-team pala. Basta ang alam ko, mag-share lang. Kasi ang purpose ko, ma-sharean ko itong mga kababayan natin. Ang purpose ko, mag-join sila kay I Am Worldwide para maging healthy sila at magkaroon ng opportunity. I don't care about team. Hindi ko alam na may team-team pala. Ako rin gumagastos sa restaurant, mga mentors. Nagbebenta ako ng restaurant. Tapos, i-announce ko yan sa I Am Worldwide community and then yung mga top mentor nun, i-announce nila sa mga gusto nilang umattend. Babayaran ko lahat yun, mentor. Ganun ako nun. Ganun ako ka-excited. Pero to take note, mga mentor, ang akala, dito na po kami nag-aaway ni Mrs. Sabi niya, hindi ako nagagalit sa ginagawa mo, okay yan. Kaso I'm concerned about your health. Kasi alam niyo po ba, 2 a.m. na po ako umuwi na.
Pag 5 to 5, 5 morning to 5 PM ang duty ko, susunduin na po ako. Iba't ibang team yan. Kasi ako lang po ang nakakapag-IBP. Inaral ko talaga. And then, wala pang 1 month po yun ha. Nag-IBP na ako, nagtutok na ako lahat. Kahit bulol-bulol po ako noon, hindi ako marunong. Kahit mali-mali pinagsasabi ko, sige lang, basta masyaran. Sige lang, go ako. Tapos ako pa magbabayad. Ganun po. Hindi ko team. So yun po yung nangyari. Tapos sabi ni Missy, nag-aaway na kami. Okay lang naman yan. Kaso ang concern ko yung health. Sabi mo, ang I Am Worldwide mag-o-offer ng time and financial freedom. Eh wala ka na nga halos oras sa akin. Sa amin. Tapos puyat ka palagi, napapagod ka, gumagastos ka pa. Ngayon, kung kayo yon, anong sasabihin mo? Sige nga, what you gonna say? Tapos sabi ni Miss, hindi mo naman team yan. Sabi ko, it's okay. Ang importante, masyara natin ito. Hindi na siya mapapabilang doon sa mga uuwing naka-wheelchair. Hindi na siya mapapabilang doon sa mga ating nabugbog. At least, nabigyan ng hope na siya nag-join. Yun yung concern. And without even knowing, dahil nangyari po yun, alam niyo po bang IBP ko po everyday, yung ano po ha, yung face-to-face, hindi pa po online. 3 or 4 everyday. 3 or 4. Hindi yan bumababa ng 3. Minsan paus na po ako. Pagkatapos ng isang team, yung isang team, mentor, tulungan mo kami. Dito naman, mentor, tulungan mo kami. Dito naman, mentor, tulungan mo kami. Dito naman. And it was then, hindi ko po alam, akala ko silang nagbe-benefits. Alam niyo po ba yon? Akala ko sila nagbe-benefits yung iba't ibang team. Hindi ko po alam, mas malaki benefit sa akin. Bakit? Mas nahasa ako. Yun pala yung training ground. And when we build I Am Worldwide UAE, yung respect nakuha ko. Kumbaga, mentor of all mentors ka na dito sa Dubai. Ikaw na lahat ng mentors, kahit iba't ibang team. Kaya dito sa UAE, walang team dito. Walang team MVP, walang team blast dito. Basta dito, team UAE ka. Pamilya ka dito. Doon ko na-experience na yung palang pagpupursige ko noon, practice ground ako, training ground ko yun. Ganun siya. So, ganun po ako ka-excited. Ayan. Tapos po nung pinupost ko pa nga yung picture ko together with Piolo Pascual. Tinatawanan ako ng mga staff ko. Sabi niya, ayan na si Barley. Maya-maya niyan, ipopost niya yung si Piolo Pascual. Akala mo naman kamukha niya. Ganun, naririnig ko yan. Ganun po. Pero okay lang, excited eh. Di ba? That's your first journey. Ang next journey niyo naman po is ito po, dito na. Dito ka na ba? Ito po yung tinawag natin journey to the middle mile o yung the dark journey. Dito, sa journey na to, this journey begins once your initial excitement fades. Ang keywords to describe po dito yung na-burnout ka na. Ito po dito, yung na-burnout na, na-disappoint ka. Yung paulit-ulit mong hinihit yung supper, hindi mo mahit-hit. Ilang months mo na hinihit, hindi mo mahit-hit. Diba? Tapos sa GC, walang nag-response sa mga GC mo. Yung mga leader mo, no? Nadi-despair ka na, frustrated ka na. Diba? Nandito ka na ba? Paki-type 1 kung nandito ka na. Sino po nandito na? Type 1 po sa Dark Journey. Sino po nandito sa Dark Journey na to? Yung walang nag-response sa GC, nagmamakaawa ka na. Walang nag-response sa GC mo. Tapos dito, most of your member, most of the people, they already raise white flag. They surrender. They quit. Dito sa journey na to. O ito yung tinatawag na attrition. No? Una, excited. Tapos bigla ma-attrition. Diba? Ganun naman lagi, diba? Ganun siya. So tapos, nag-surrender na most of your leaders. Yung iba nga, pag-join lang, tapos walang ginawa. Diba? And then, ito pinaka-worst. No? Tumatakbo ka, no? Tumatakbo ka. Tapos, when you look back, ikaw na lang pala mag-isa. Diba? They quit. And you'll find yourself as a one-man soldier na lang. And then, eto, sabay-sabay tayo. Pupunta ka sa, Lord, bakit? Ano nangyari? Ba't parang ako na lang? Tapos magwo-walling ka ngayon. Walling. Sabay-sabay nating kantahin.
Kantahin mo, all by myself, di ba? Don't wanna be all by myself ka na lang pala, di ba? Mga mentors, sino po yung mga nakaka-relate dito? Ayan, naka-relate ka ba? I am po, type mo I am kung naka-relate ka dito. Nadi-disappoint ka na. Ayan, alam niyo yung mga mentor, dumating ako dyan. Actually, hanggang ngayon, no? Ang hirap, buhayin. I organize training, pinag-aaralan ko. Alam mo po, pinapa-record ko pa po. Wala pa pong FB Live noon. Pinapa-record ko kay mentor ko. Mentor Roan, please record mo. Tapos hinihingi ko po yung PowerPoint sa mga mentor natin. No? Mentor Shirley, may pahingi naman po ng PowerPoint nyo kasi ano po dito, walang nag-training. At least makapag-training din po kami. Inaaral ko yun. Mag-organize ako sa I Am Worldwide Office. Alam niyo mga mentor, ni isa sa mga member ko walang a-attend. Tapos ang a-attend po mga ibang team. Alam niyo po, pero ang saya-saya ko pa rin nun. Okay lang. Sabi ko, dito ko pinost ito. I post this one. Sabi ko dito, don't be discouraged if the seeds of opportunity you spread will not grow and prosper. Why? Because not all the people who receive and accept the seeds you share are farmers. Di ba? Hindi lahat sower. Yung sineran mo, hindi lahat itatanim. Yung iba, ikikip lang by themselves. Hindi lahat farmers. Yung iba, beauty queens. Maarte. Yung iba, artist. Madrama. Ganun po mga mentor. Dumating na rin po sa mga punto na akala ko yung mga agila ko at leon, yun na yung mga makakasama ko up to the huli. Hindi. I comes to the point na I failed na. Lord, meron pa ba? Sabi ko. I post this one. Don't ever think that you are a failure because for the one who created you, you are a master. Yan po yung mindset. And then, nag-evaluate po ulit ako. Self-evaluation, team evaluation, chinek. Hanggang isa sa mga leader ko yan, si Mentor Ralph, sabi niya, Kuya, okay lang, tayo. Okay lang, patuloy lang tayo sa mission natin. Yun, sabi ko, nabuhayan ako ng loob, meron pa hanggat may naniniwala sa iyo. Kahit isa lang yan, wala kang mag-quit. Wala kang mag-quit. Hanggat may nakatayo pa sa team mo, go ahead. Hanggat may nagpo-purchase pa sa team mo, kahit isang box na lang yan per month, go ahead. May mga nagtiwala na sa'yo. Doon ko na-realize, bakit ako mag-quit sa mga taong ito? Dahil sa mga ganong mindset nila. Paano na yung pinangako ko kay Lord na 10 to 20 na isa-save ko na naka-wheelchair? Paano na yung mga kamukha ni ate na nabugbog kung mag-quit? Di ba? Sabi nga kung yung mindset mo malalim, yung deepest why mo malalim at naunawa mo si I Am Worldwide, yung ugat mo matatag. Ano man pong bagyo dumating dyan sa team mo, mag-quit na ang lahat, wag lang ikaw. Ganun po siya. Ngayon, kapag nangyari po yun, ginawa mo to, eto na yung next. Ayan, on your mark. Kasi sabi ko po, no, ilan ba? Two or more lang Two or more. Sabi ni Lord, two or more gather in my name, I am in the midst of you. Bakit ka magpanghinaan ng loob kung kasama mo si Lord sa journey mo? Two or more lang three kami. Tatlo kami, sobra pa kami ng isa. Sabi ko, Lord, sobra pa kami ng isa is more than enough to move mountains. More than enough to change the world. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. And then, yung next journey, it happened. Journey to momentum. The journey to momentum. So na, yung journey, sa journey na to, very few people lang po ang makaka-reach ng journey na to. Very few lang. Kaya mapansin nyo, no? Ang daming nag-join kay I Am Worldwide sa team natin. Pero dalawa, tatlo lang yung nag-a-amazing morning sa gising nyo. Isa lang. Di ba? But the ones who stay will be very glad because it's worth it. Kahit gaano makahirap yung pinagdaanan mo, kahit gaano makakomplik, gaano makasakit sa loob yung mga naranasan natin dito, very worth it po yan. Puyat, pagod. Totally honestly, hindi ako natulog today to wake para at least dito sa training na. Pero okay na po yung walang tulog kaysa sa walang gising. Di po ba? Ganun po, no? Nakaka-expect kasi mag-share. And then this phase begin when you have 5 to 10 people, good and right leaders in place of your team. Hindi mo kailangan na madami.
Si Mentor Shirley May, kaya meron Team Blast kasi may 4 siya. O 5. Kasi kasama si Coach Mike. 5. 5 lang. Mentor Catherine, Mentor Jean, Mentor Marlon, Mentor Aryan, tsaka si Coach Mike. 5 lang. Kaya may Team Blast. Di ba? Yun lang ang kailangan mo. And then in this stage, sa stage na to, kapag na-reach mo na to, ang business mo, mga mentor, become fun and profitable na. Kasi yung major focus mo na, hindi ano na, it's more on building and developing more leaders. Kaya palakpakan nyo. No, yung mentor nyo. Dahil ina-organize niya pa yung mga ganitong, mga ganitong, hindi na kailangan to eh. No, hindi na kailangan to, pero ginagawa pa rin ng mentors nyo. No, palakpakan niyo po si Mentor Jonalyn, pasalamatan niyo si Mentor Jonalyn. No, pasalamatan niyo na. Thank you, Mentor Jonalyn. Di ba? Ginagawa niya tong mga ganito. Pwede namang link na lang, no? Yung ano na lang, yung training na lang kay I Am Worldwide ang send niya sa inyo. Pero bakit pa siya nag-organize ng ganito? Pasalamatan niyo naman si Mentor Jonalyn. No? Pag nangyari na po ito, grabe. Ito na po. Alam niyo mo mga mentor, dito na yung team natin, no? Tayo po ang sa team natin during those time, no? Kung saan kami nandoon, yun yung no? Sa Canada, tayo po ang nakapagpabus diyan, Canada. No? Diyan nag-start. Dubai, tayo, pioneer. O, di ba? Bangkok, Hawaii, UK, di ba? Diyan na po nag-start. Hindi na po updated diyan, no? Matagal na po yan. Hindi ko na po ma-update. Dahil po diyan, no? Dito na po yung journey to maturity, yung next mo na. Next, journey to maturity. Congratulations mga mentor kapag na-reach mo to. You become a shepherd of shepherds and a leaders of leaders in this journey. You spend most of the time working with best of your 10 to 20 people. Powerful leaders na to under your organization. At ang pinakamalupit nito, they go out as well and leading their own army. Kumbaga, ikaw monitoring ka na lang, kagaya ni Mentor Shirley. Ito yung targetin natin na ma-reach po natin itong ganitong level, itong ganitong stage, journey to maturity. Na kahit ano pang sabihin. Kaya kung napansin nyo sa Mentor Shirley May, kahit may mga complaint niya, nginitiin ka lang niya. Kasi mature na siya. Hindi na siya apektado sa mga lower price. Mentor, paano kami makakabenta-benta dito? Eh, may mga naglo-lower price. Believe me po, ganun din po kami dito sa Dubai. Ang dami din. Ang daming mga under the table. Pero ito lang po masasabi ko. Those people will not last longer. Mentor, paano na naman po ito? Ganto, ganyan. Mentor, bakit wala na naman pong staff? Mentor. Ay, nako. Kapag wala ka na pong ganyan, ibig sabihin mature yan. Kung may mga lapses man, walang perfect company. Walang perfect company. If you find one, ito lang sasabihin ko mga mentor. If you find a perfect company, don't join it. Don't join them, please. Please. Huwag kayong mag-join dun sa perfect company na yon. Why? Because after you join, that company would not perfect anymore. Kasi ikaw mismo hindi ka perfect. Nobody's perfect. So, ito yung i-goal natin. Yung journey to maturity. At believe me, mentor, kahit naka-build ka na, paulit-ulit mo ma-experience ito. Kaya alam mo na ngayon, yung stage by stage. Excitement, middle mile, momentum, and maturity. Cycle yan. Paulit-ulit natin yan mararanasan. Parang yearly, meron tayong season. Kaya dapat ngayon, tumataas na yung level of understanding and maturity mo. Okay po ba? Ayan. So dahil po dito, yan, nakapag-establish na po tayo, more than enough na po yan to make us diamond. Diba? So ayan po, no, ang pinaka, po dyan, most of them are full-time. Yan po yung nakakatawa. Very proud po ako. Alam niyo po ba, isa po ako sa mga tao or mga leaders ni I Am Worldwide na walang spillover. Isa po sa maipagmamalaki ko, kung mapapansin niyo po, level na level, equal level po ang organization ng Team Plain Lion. 8 sa left, 6 sa left, 6 sa right. Wala po akong spillover, kaya kung ikaw may spillover ka, bless na bless ka. Kami po wala. Wala kaming spillover kasi nasa inner kami.
nasa inner po ako nilagay ng upline ko. Tapos yung upline ko nag-quit. Yung upline niya nag-quit. Yung upline ng upline niya nag-quit. Yung upline ng upline ng upline niya nag-quit. Alam niyo po pang ilang level po ako ng mentor ko. At akala po ng mga madami, direct po ako ni mentor ko. At hindi. Pang 10th level po ako ni mentor. 10. Pang 10. Lahat po noon in between nag-quit na. Oh, eh sabi ko sa iyo, your business is not from up, no? Hindi ka sa taas. Yung business mo from you pababa. Ganun siya mga mentor. Babaan mo yung mga leaders mo. No? Kailangan alam mo, kilala mo yung mga pinapasok ng team mo. Para at least kung mag-quit man yung mga direct mo, yung ano mo, yung mga leaders mo, yung mga BR mo, yung leader nila, baka yun, makahugot ka ng agila. Babaan mo yan. No? Huwag ka lang focus sa surface. Ganun po siya. Alam niyo po ba, dati, bubi lang po yung, after ng supper ko, bubi lang. Tignan niyo po kung paano ko hinit. November, that was, na-hit ko na yung bubi eh. Kaso during that time, wala pa po akong supper dito sa left. Ganon. Tapos December, na-hit ko yung bubi sa left, sa right naman, hindi. Tapos January, both side, hindi ko na-hit. Tapos sa February, pinocus ko yung sa right side, na-hit yung bubi, pero hindi naman na-hit sa left side. Tapos March, pinocus ko yung sa left, na-hit naman, hindi naman na-hit doon sa right. Sabi ko, Lord, paano to? Ba't po, kung saan ako nagpo-focus, na-hit yung hindi. Ano, hindi ko naman po pwedeng hatiin yung katawan ko, both side mag-focus ako. Di ba? Ganun po kahirap. Hindi po siya instant. And then at that time, sumuko na ako. Ito sa April, sinuko ko na. Hindi ko na-hit yung movie. Sinuko ko na po. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Hindi ko na po kaya. Take over the wheel. Dito po, nag-pray kami. Buong team nag-pray. May mga team po kami nagpa-fasting para sa success ng team namin. Kasi nakita nila eh. Nakita ng buong team yung journey eh. Ganun po. And then, hindi po pala yun. Minomold lang pala tayo ni Lord para maging ready tayo dun sa mga next responsibility natin. Di po ba? Maging ready tayo sa next responsibility natin. Kasi, hindi po pala bubi yung gusto niyang ibigay. Gusto niya, emerald. Wala pong daya ito ha. Purely wala akong biniling extra account. Organic ang team po ng Flame Lion. Very organic. Walang double or kamada. Walang biniling extra account para makuha to. Tulungan talaga yan. Hindi kami natulog, may nagpa-fasting, may nagpa-pray. And this is what happened. Hindi ko na nga inisip yung bubi. Ang inisip ko, kailangan maging diamond cemento roan. Kasi ako lang po yung team Flame Lions lang po ang nasa right side niya. Imagine mo, ano lupit, no? Mentor Ryan, mentor Sheila, mentor Hannah, mentor, siyempre nandun sila, mentor Naomi, kayo. Nasa left side nila mentor Roan. Kaya auto-hit niya yung diamond. Sa right side, kami lang po. Sabi ko, Lord, baka hindi ma-hit ni mentor Roan yung diamond, yun na lang yung iniisip ko. Ay, hindi ko na po inisip yung sa team na basta't maging diamond lang, ma-hit ko lang po yung RQB. Wala na akong pakialam. And then, it happened. Muntik pa nga po mag-diamond during that. Kasi na-stress na yung team ko. Sabi niya, mentor, baka hindi na natin kakaya. Pero na-hit na po natin. After namin ma-hit yung diamond ni mentor Roan, without even knowing, na-hit ko na rin po pala yung emerald. From sapphire to emerald. Kaya dito ko po, sabi ko, yung Isaiah 6:22, the smallest family will become 1,000 people. The tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it. Hindi pa na ruby, emerald. Ang gusto nito. Kasi na-develop ka na in terms of maturity. Kaya mo nang i-handle. Kasi baka isa po tayo sa mga leader ng IM Worldwide na pray ka ng agila. Gusto mo ng mga eagle sa team mo. Pero ikaw, hindi ka naman agila. Paano mo i-manage ang leader na agila kung ikaw sisiw? Tweet, 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 tweet. Kakainin ka ng agila. Gusto mo ng lions. Gusto mo ng lions, mentor, di ba? Paano mo naman i-manage ang leader na lions kung ikaw puting? Meow. Di ba? Gusto mo ng stable na team. Gusto mo ng strong na team, pero ikaw,
Kaya mo na bang mag-training? Kaya mo na bang mag-conduct ng training? Kaya mo na bang mag-organize ng ganito sa team mo? Kaya mo na bang mag-sacrifice? Kaya mo na bang mag-IDP? Kaya mo na bang mag-closing? Oh, di ba? Ayun, gusto mo ng car, gusto mo ng travel, gusto mo ng weekly income, puro ka na lang sana all, I am next, I am next, I am next. Di ba? Dapat, i-develop mo muna yung sarili mo. Ganun po siya, mga mentor, no? Dahil po dyan, ito rewards na lang. Mission first. Tapos ito, secondary na lang. Dahil OFW tayo, hindi ko po magagamit yung course sa Pilipinas. Hindi ko po ginamit si Pag-ibig na nakapag-pundar po tayo ng house and lot sa Pilipinas. Ayan. Hindi lang po yun, nakapag-pundar pa rin po tayo ng property sa Pilipinas. Sabi nga po nila, wala ka ng trabaho, nakakabili ka pa ng mga property, nakakapagpa-renovate ka pa. Diba? Yan na po yung nagawa natin, yung OFW na walang naipundar sa Pilipinas. Nakuha na po natin yan in just 3 years maximum kay IM Worldwide. Kaya nakapag-resign. At the 40, binigay ni Lord sa atin. So, ginawa natin mission na. Ngayon, hindi yun natatapos yung journey mo. Meron pa tayong next. Sabi nga, the key from moving from one journey to the next is to have a vision, a game plan, take a massive action, and to be persistent and persistent because our journey never stops. Ito pinag-pray ko. Alam mo, hindi ako nag-pray ng diamond. Ang pinag-pray ko po yung sarili ko at yung team namin. Sabi ko, Lord, ihanda mo kami. Gawin mo kaming tao para sa tamang tao sa pagiging diamond ng buong team ko. Kasi kung hindi pa kami ready, wag niyo pong ibigay. Kasi kapag nangyari yun, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Either masasayang yung blessing, nandiyan na eh. Pag hindi ka ready, binigay agad ni Lord yan. Either yayabang ka, di ba? Yayabang ka o mapapariwara. So, ang lagi natin ipag-pray is gawin niya tayong ihanda. Madaming sapphire, madaming ruby, madaming emerald sa IM Worldwide. Ngayon, anong klase? Gaano ka-valuable yung gems mo? Kaya kahit pare-parehas na diamond yan, hindi magkakaparehas ng araw. The clarity, ganun ka rin bilang person. Gaano ka ka-valuable? Sa team mo ba ikaw yung crown jewel o quit ka lang ng baso? Di ba? Gaano ka ka-valuable? Totoo ba yung hawak mong baso? O dinaya mo? Madadaya natin ang lahat na magko-congratulate sa atin, mga mentor. Pero parang yung sarili mo at saka si Lord, hindi. Anong excitement mo kung aakyat ka sa stage na pinapalakpakan ka? Pero behind, in your heart, di ba? Kaya may kita mission. Gawin natin yun. Di baling mabagal. Basta genuine. Totoo. Valuable. Kaya nga, jewels, crown jewel eh. Papunta sa crown. Ganun po siya, mga mentor. But syempre, the best way to achieve our dreams, gumising tayo and take action. At ito po yung action na 100% tried and tested formula ko na po. Proverbs 16:3, commit your action to the Lord and your plans will change. So sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po. My name is Mentor JR, proud founder of Flame Lions Worldwide, Agent of Hope, and I am Worldwide. Thank you so much po. Ayan. Thank you so much, team. Sana po may natutunan po kayo. Ayan. Maraming salamat po, Mentor JR. Hindi, wala akong words na ma-explain sa journey ninyo and very encouraging po sa amin. And picture po muna tayo before everything kasi baka mabawasan tayo. Marami tayo ngayon. Ilan ba tayo? 56 tayo kanina. 58 pa nga. So, si Mentor Mark siguro magpipicture. Mentor Mark. Okay po. Ayan, unahin ko na po si Mentor GR, no? And bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako. Grabe, thank you so much po sa napaka-inspiring na journey niya, no? So, grabe yung journey ni Mentor GR, no? So, ang daming na-inspire. So, hindi lang na-inspire, kundi ang daming learnings and wisdom na natutunan, no? So, ayun, Mentor GR, thank you so much po. It's such an honor and privilege na nakapag-speak po kayo sa team namin. Thank you so much po. So, ayun, so picture na po tayo. Unahin ko na po si Mentor GR. So, wag po muna mag-chat mo. Ayan, so, ano na ba? Design po tayo, Mentor GR. Ayan.
Ulitin ko po mens kasi nakapikit po kayo. 1, 2, 3, smile. Okay. Ayan, so dalawa naman po kayo. Pasok ko lang si Mentor Belinda. Spotlight. Ayan, mens, dalawa po kayo, mens. Ayan. Smile. Okay, so gallery review. Gallery review tayo, no? So, first slide. So, ayan, pa-open cam po yung iba. So, para kompleto pong naka-open cam yung ating first slide, no? Ayan, so, smile po tayo in peace sign. 1, 2, 3, smile. Ayan, so, second slide tayo. Okay, grabe, 3 slide pa na tayo, no? So, ang daming umattend. Thank you so much sa mga naka-attend po. Ayan, so, third slide tayo. Ayan, may mga naka-open pa rin sa third slide. So, grabe, congratulations sa mga participant na talagang nagbigay ng time. Ayan. Okay, tapos na po kayo. So, balik po sa iyo, friends. Belinda. Thank you, Mentor Mark. Pwede po ba kami, Mentor JR? Maraming salamat po. Yung journey niyo po is very encouraging, very yung pinagdaanan ninyo talagang it's from the bottom of our hearts. We are very grateful sa nangyari sa inyo, and it really is a wake-up call for us na hindi lang basta-basta pakitang sa labas, but inside also. Inside and out po ang ginawa ninyong journey sa IM. Pwede po kami magtanong ng 3 questions. Sige po, Mentor Belinda. Basta't wag lang po math tsaka love life, ha? Sige, Raise go na lang po ahead ng po. hands or mag-unmute kung sinong pwedeng magtanong. Ako na lang po muna siguro magtanong, Mens. Sige lang po. Sa mga time Mens, na medyo pinanghihinaan kayo, ano ang ginawa ninyo na para bumalik yung sigla para mai-save yung grupo, or paano niyo kinondak yung sarili ninyo para, kasi marami din dito mga pinagdadaanan na matuto kami sa experience po ninyo. Salamat po. Thank you so much for that wonderful question, Mentor Belinda. Lahat naman po tayo may mga pinagdadaanan, no? Kanya-kanyang journey yan. Kaya, pero sabi ko po, mga mentors, pag sinabing pinagdadaanan, kaya nga may pagdadaanan ka kasi may patutunguhan ka. Yun yung lagi mong iisipin. Tapos pangalawa, kaya inuna ko po yung deepest why kanina, yun yung magiging roots mo. No matter what, kasi putol-putulin yung mga sanga mo, malagasan ka man ng mga dahon at bunga, patuloy at patuloy kang tutubo. Kaya dapat alam mo yung deepest why mo. Kaya sabi ko po kanina kung bakit ako nagpatuloy, sabi ko, bakit ko isa-sacrifice yung mission ko at calling ko? Natupad ko na ba? Hindi pa naman eh. So habang nabubuhay tayo, yung mission natin to glorify the Lord at i-share po natin itong napakagandang opportunity na to, yung hope na binibigay ni I Am Worldwide. Ang goal natin dito, mga mentor, at least mabawasan natin yung mga Pilipinong nagiging OFW at mapawalay sa pamilya. Pangalawa, at least wala nang yung hindi na halos magkasakit yung mga OFW at mga kasama nating kababayan natin dyan, yung health. So dahil po doon, babangon at babangon ka. At itong tatandaan niyo mga mentors, as long na may naniniwala po sa atin, isa lang, dalawa, tatlo sa team mo, may nagtiwala na po sa atin at patuloy yan na bumibili ng product, wala kang karapatan mag-quit. Yun yung lagi pong sinasabi. Wala po tayong karapatan mag-quit. Ngayon, ang gagawin po natin, i-evaluate nyo po. No? Tignan nyo po kung sino pa po yung nandyan, sino pa yung buhay. Kung sino pa yung umuusad o sino pa yung kahit gumagapang pa yan, sino pa yung gumagalaw. Doon po tayo mag-focus. Focus on the willing. Huwag po nating aksayahin yung panahon natin doon sa paulit-ulit mong nire-remind. Mahirap po kasing gisingin yung mga nagtutulog-tulugan. Mahirap pong buhayin ang patay. Hindi po natin kaya yon. Si Jesus Christ lang po ang nakakabuhay ng patay. Tayo po hindi. Pag patay na, wala na tayong magagawa. No, sa team. So ngayon, ang gagawin po natin, focus doon po sa mga willing. Doon tayo mag-umpisa ulit. Kasi yung sabi ko sa inyo,
pagdadaanan mo yung season na yon, babalik-balikan mo yan. Kahit nag-mature ka na, there will be a time na babalik ka ulit doon sa excitement, babalik ka ulit doon sa middle mile, babalik ka ulit sa momentum. Pero this time, alam mo na. Alam na po ninyo yung journey. Tapos ang kagandahan po nito, ipagpatuloy lang po. Ipagpatuloy using those mga people. Kaya sabi ko po sa inyo, pag may dalawa, tatlo, is more than enough. Ang requirement lang ni Lord, dalawa lang. 2 or more. So it's more than enough. Kaya nyo nang i-move yung mountains. So yun po ang gawin nyo po. No? Doon po kayo mag-focus sa willing. At lagi nyo po tatandaan kapag paulit-ulit nyo gumagalaw kayo, yung mga natutulog, gigising at gigising din yan. There will be a time na sila na mismo ang lalapit at babalik ulit. Kaya sabi ko po sa inyo, mag-quit na yung lahat, wag lang ikaw. Kasi there will be a time na down ka, pero there will be a time na babalik ka ulit doon sa momentum at saka sa maturity. Ganun po siya. Pero pag nag-quit ka, doon na po yung end of journey. Doon na po yung end of journey. Pero as long na umuusad ka, kaya po dito sa IM Worldwide, hindi po contest ito ng pabilisan. Hindi to contest ng pabilisan, hindi po siya sprint na 100-meter dash. Ikaw lang kasi mag-isa tatakbo. Relay po ito. Sa relay kasi, kahit hindi ka mabilis, as long na lumalakad ka, basta umuusad ka, kahit gumapang ka, gumulong-gulong ka, tumakbo ka, maglakad ka, okay lang. As long na umuusad ka. At this time, sa relay kasi, hindi lang ikaw ang mag-isa tatakbo. Kasama mo yung ilang team na nandyan pa tayo, nagtitiwala, at kasama nyo si Lord. Yun lang po isipin nyo. Pag ganun po yung mindset nyo, kahit anong mangyari, hindi ka mag-quit talaga. Ganun po. Sana po nasagot ko, Mentor Belinda. Salamat po. Yes po. Tama po si Mentor Aida, patatagan talaga dito kay IM Worldwide. Ayan. So, meron pa po ba? Ayan, Meron pa po bang question? morning po. Si Mentor Edward po. Ayan. Tapos si Mentor Edward, nagtanong na. Ayan na. Sige po, Mentor Edward, go ahead. Napunta sa speaker ko dati. Sige po. Good morning. Amazing morning po. Thank you po sa pagpapaunlak ng dito bilang maging speaker po namin. Isang karangalan po. So maraming salamat. At the same time talagang very inspiring po talaga yung naging journey niyo dito kay IM. At the same time, dito nga natin makikita na talagang experience is one of the teachers na talagang magtuturo sa iyo dito kay IM. Experience din talaga magtuturo sa iyo kung paano ka makakatulong sa ibang tao. So yun po kasi dahil nadaanan mo na. Ngayon, Mens, ang tanong ko lang po is, isang tanong lang po kasi minsan dahil ang nangyayari, di ba po pagka sa labas tayo, yung kunwari, meaning hindi sa IM, pagka yung may kakompetensya ka sa labas, kompetensya talaga, talagang laban ng talaga yan yung bahala ka sa buhay mo. Pero dito po kay IM Worldwide, ano po yung importansya ng isang crossline? Yun po yung gusto kong mai-advise mo po sa iba. Kasi yung iba nag-iisip, hindi kita tutulungan kasi crossline lang naman kita eh. Okay, magandang question yan, Mentor Edward, no? Ako po yung tipo ng mentor na walang team, pero may team ako, yung Flame Lion, pero hindi kita ituturing na ibang team. Basta't I am worldwide ka, pamilya ka sa amin. Ako po, ganun yung culture ko kasi I'm not a traditional, kasi first company ko po si I am worldwide eh. Gusto ko pong mabago yung traditional na networking culture sa Pilipinas. Na isa po tayo doon. Yun din po ang gusto nila press, na magkaisa po tayo lahat. Dito po sa IM Worldwide, alimbawa sa Dubai po, no, ang ginagawa ko po dito, as I said, sinabi ko nga po, hindi ko nga ka-team. Ako pa nag-delivery, ako pa nag-ano. Ang importante po dito, dumating na rin po sa point, no, like si Mentor Joya, kung kilala niyo si Mentor Joya. Isa yan sa tinutulungan ko, lahat po ng nakapagpasapar sa kanya, ako po nag-talk. Nauna pa nga yan nag-sapar sa akin, nauna pa yan sa akin, nag-millionaire circle. Pero tuwan-tuwa ako. Tapos madami akong mga team or kaya nga akala ni Mentor Pitch noon, MVP ako. Kasi madami tayo napasapar sa kanila. Ako hindi pa sapar during that time. Pero ang nakakatuwa nito, ito yung tatandaan yung mga mentor, no? Pag tinutulungan nyo yung mga crossline,
ang balik sa'yo, natututo ka, nakakasa ka. No, halimbawa kung paulit-ulit kang nag-IBP sa kanila, kahit natutulog ka, pag time na ikaw na mag-hit, ang bilis mo na. Kahit natutulog ka, automatic na nakakasa ka. Tapos ang pangalawa, you're gaining respect. Ito ang pinaka-importante, you're gaining respect. Kahit na mataas na sila sa iyo, kahit nauna na sila sa iyo, dahil ikaw yung nagturo at kasama sa kanilang journey, they respect you talaga. Kahit dito sa UAE, kung mapapansin niyo po, pag sinabi natin, mentor, wag natin gagawin to, they say yes. Pag nagpatawag kami, lahat sila pupunta. Kung mapapansin niyo po dito sa Middle East, ganun kami dito sa UAE. So lahat, yun po ang makakita nyo, you're gaining respect. Tapos, siyempre, pag naano yun, tumataas yung value mo bilang mentor. Tapos, ito pa yung kagandahan nito ha. You know, until now, ito po, in relationship po doon sa question din ni Mentor Belinda, dahil sa kakatulong po natin sa mga crossline, dumating yung point na talagang down na down ako. Sabi ko nga, down na down, wala sa mga team. Tapos biglang may mag-message sa'yo, crossline, Mentor JR, ibabalita ko lang po sa inyo dahil po doon sa tulong niyo sa akin, nagiging speaker kayo, na-inspire po ako sa inyo. Eto na po yung team ko ngayon, kaya tuwan-tuwa po kami, I am forever grateful. Yung down na down ka, tapos biglang may magme-message sa yung ganon. That's another way para ikaw ay magpatuloy pa. Ibig sabihin, hindi lang yung team ang naniniwala sa'yo, buong I am worldwide community. Hindi lang team kasi binibuild natin dito, community, family. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Tayong lahat, Diamond Eagle, Lions Believer, magkaisa tayo para mas madami pa tayong ma-sharean. Pero kung talagang team ko lang po iisipin ko, hindi ko sasabihin sa inyo yon. Dapat sa team ko na lang kasi may income kami doon. Eh bakit sa inyo ko pa po i-encourage ko pa po kayo? Hindi eh. Dahil kailangan natin, hindi po natin kakayanin talaga. Napaka-konti pa lang po talaga ng population ni I Am Worldwide compared doon sa mga dapat pa nating i-reach out. Kaya kailangan po natin ng isa't isa. Kailangan nating i-equip ang bawat isa, crossline man yan, at team mo man yan, or hindi. I-equip po natin at ituwid natin sa tama. Ituwid po natin sa tama. Kasi kapag hindi po tayo tumulong sa mga crossline natin at sarili lang natin, huwag kang magreklamo kung yung crossline mo gumagawa ng mali. Nagrereklamo ka, lower price kasi hindi naman lahat na supervise ng mentor, yung iba nga napapabayaan. Tapos ngayon magpapatulong sa iyo ipagkakait mo. Ngayon magrereklamo ka, nag-lower ng price. Eh, hindi niya naman alam ang protocol. Hindi niya alam yung manual. Di ba? So ikaw yun. Kaya ngayon minsan mga mentor madalas maswerte ka, blessed ka kapag yung ang mentor mo, yung leader mo, ikaw yung mentor. Ibig sabihin, inspiring ka. Ngayon, pag ibang cross din yung mentor, ibig sabihin, ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Wala kang ginagawa. Mali-mali tinuturo mo kasi, ganon, di ba? So yun po, it's not about the result, it's not about the incentives, hindi about sa ganito. Yung journey kasi yan, yung mission po, yung prolong, yung longer, yung longevity natin dito, yun yung pinaka-importante. Madami pong nag-achieve. Naalala niyo po, ang daming mga achiever, mga top earners before, wala na kay I Am Worldwide. Diba? Madaming yung nasa laging top, laging gano'n, wala na kay I Am Worldwide. It's not about how well you start. It's about how well you finish. Madaming nag-start, ang galing. Di ba? 15 days pa lang, sapphire na. After 1 month, 6 months, diamond na. Di ba? Ang tanong, hanggang kailan ka? Di ba yung iba wala na, mga sports car achiever. Ngayon nakikita na natin yun. Nasaan na yung iba? Di ba? So ngayon, longevity, magkakaliko-liko man po yung journey natin. At the end of the day, isa lang po yung destination natin. Success. Pag na-reach na po natin yung Alpha Crown Mentor, ibig sabihin madami na po kayong buhay na binago. So it was the time na yung crown na yun, ibibigay mo na kay Lord. Lord, hindi po sa atin yun yung crown. Hindi na po, siyempre, crown na eh. Hindi yung para sa atin. Ibabalik mo yung kay Lord. Ganun po siya. So yun po, Mentor Edward, sana po nakatulong at nasagot ko po. No? Yes po. Salamat po.
Si Mentor Jonelyn po yata nagtaas ng kamay. Pang-last ka na. Ayun, Miss, pang-last na lang po si Mentor Jo kasi pang pinali siya. No? Meron lang tayong babasahin dito na question. Nag-echo. May magandang question kasi ako nakita dito na nasa chat box, no? Galing po kay Mentor Chato Herrera. Ayun, so para kay Mentor GR Santos. So, how do you invite the new distributor to attend the training? So, what's the right and exact inviting approach mo po, Mentor JR? Ayun po, Ayun. Mens. Hindi po. Kay Mentor Chato po yan. Ayan. Thank you so much for a wonderful question po. Ayan. Ganito po ha, kasi mostly ngayon, ang hirap yung iba nagjo-join na lang, di ba? Na experience nyo dahil sikat na si I Am Worldwide, maganda yung product natin. Yung iba bumibili na lang talaga ng package, pero hindi sila nagjo-join sa training. Hindi kahit nga minsan ako po na experience ko na to, no? Madami nagjo-join sa team ko at mini-message na lang ako. They pay the package pero hindi sila distributor. They just want the discount. Kahit nga yung IBP ayaw nilang attenan. No, ayaw po nilang attenan yung IBP, no? Hindi pa sila na IBP. Ngayon, in order for you to gain para maging interest sila, ganito lang po ang pinaka-approach niyan. Oh, member ka na. Congratulations. Okay lang ba nabigyan mo ako ng 1 hour? 1 hour lang para i-discuss ko sa iyo lahat ng benefits mo as a member. Ngayon, ang mga tao kasi, pag sinasabing benefits, hindi tatanggihan. Pero kung sasabihin mo, kailangan mong umattend ng IBP para malaman mo kung ano si I Am Worldwide, kailangan mong umattend ng training kasi nga hindi pa nila naiintindihan. Hindi pa po nila naiintindihan. Sasabihin sa'yo, Diyos ko, ang tagal ko na pong nag-aral. For very long time, nag-aaral ako. Tapos ngayon, papag-trainingin mo naman ako. Pag-aaral mo. Wala akong panahon dyan. Diba? Pero kung sasabihin mo, i-discuss ko lahat sa'yo yung mga benefits mo para ma-maximize mo kung anong pwede mong makuha kay I Am Worldwide. Bigyan mo lang ako ng 1 hour. Okay ka ba? So, yun. One-on-one po kasi yun. Pero, wag niyo po munang i-invite kung talagang hindi siya yung leader type sa ganito. Mahihiya yun. Hindi yung a-attend. Pero sasabihin mo, i-discuss. Ngayon, pag na-discuss mo na, kahit kapper lang yan, ganun pala. Ganun pala. Pwede pala ito. Pwede pala ito. Ang next na tanong niya, so anong gagawin ko para matutunan ko? O meron tayong program sa team na ito lang yung gagawin. So umpisa, alam niyo po isa sa mga leader ko, dati kong kaklase po, no? Ang tagal ko na po yun, 2 years ko na po yatang nililigawan yun. Tapos product lang. Tapos last time, nag-join siya. Actually, ano lang ang pinurchase lang po nun, silver eh. Silver lang po ang pinurchase niya. Tapos, alam niyo po, nag-post lang po siya. Tapos yung best friend niya, isa po sa mga power leader ko ngayon na nakapagbabuhay sa team ngayon ng mga, yung puro Jade ko ngayon, puro Jade ngayon. Nag-Jade. Lahat. So after 2 years, tapos nag-Jade na rin siya, nag-Jade. Yun yung 15 days, organic, topper agad. Wow. Yun po, ganun lang. Hindi niya alam si I Am Worldwide. Tapos sabi ko, paano yan? Yung invite mo, nag-Jade, ikaw, silver, anong mangyayari sa'yo? Buti kaka-pay-in pa lang niya. Kasi kaka-pay-in pa lang, hindi pa napapasok. O yun, nagdagdag agad. So ganun po ang nangyari. So yun po ang gagawin natin. So yun po mangyayari. So para ma-inspire po natin yung mga tao na ayaw. Kasi yung normally, no talaga ang answer kapag hindi nila maintindihan. Pero ngayon, Yes. ihuhulog po sila. Sabihin nyo benefits. Yung benefits mo as a member. So, i-discuss mo na yung 13 ways of earning sa kanya para magulang pang siya sa napakadaming zero na earning at saka benefits ng mga product po natin. So, ganun Yes. po pala, ganun. Yung copper po, mag-jade na yan. Yes. Yung po, Mentor Chato. Sana po nakatulong, Thank you. Mentor Chato. Oh yes, malaking tulong, Mentor JR. Thank you so much po sa response nyo. Kasi marami po yung mga bago na talagang hindi sila mag-spend ng time just to see the business concept. Kasi ang kanila lagi user lang ako. Yun ang lagi yun ang sinasabi nila. So, anyway, do sabihin na kinokontak din namin o binababaan namin sila, parang lagi nilang pinagpipilitan yun. But, once in a while, pag pumapayag, doon sila bakit hindi pinakita? Ganyan pala kaganda. Bakit hindi nila pinakita?
pwede palang ganun. O, magkano ba yung jade? Magkano ba yung platinum? Nagkakaroon sila ng interest. Kaya tama po, Mentor JR, siguro. Talagang kailangan ang ipaliwanag natin sa kanila at eksaktong sabihin, benefits. Mm. Benefits sa being member, right? So, thank you po, Mentor JR. Thank you so Welcome po, much. Tita Chato. Ayan. Ayun po, mentors. Meron pa po ba, Mentor Belinda? Thank you po. Meron pa po bang magtatanong? Ayan, ano mens, ka na yung Si pinakalas Mens ko. Ganilin. Martin Mens, thank you so much. No? So actually, mentors, nung sabi ko kay Mentor JR na 8 a.m., kumbaga kasi ang alas 8 sa atin, sa kanila po ay 4 a.m. So sabi ko, grabe papayag kaya to si Mentor JR. Sabi ko, Mens, biglaan to. Actually, nakalimutan ko, Monday na po pala. So yung speaker ko po kasi, nakalimutan ko talaga. So ayun, so humingi ako ng pasensya, Mens, no? And thank you so much sa oras mo, Mens, kasi kahit na 4 a.m. dyan is hindi ka, kumbaga nag-atubili na, sige, go, Mens, pwede ako. Gagawa natin ang paraan yan. So thank you so much, Mens, sa oras mo. And of course, thank you so much sa lahat ng mga na itulong mo, na ibagsak mo, and sa sobrang inspiring. So isa lang po yung mahihingi ko, Mens. No, so ano po yung maipapayo niyo po sa mga nagbi-build sa mga bago at sa mga luma na kumbaga until now hindi pa sila nakakapag-build ng team? Ayun po, Mens, no? So thank you so much po, Mens. Okay, thank you so much, Mentor Jonalyn. Actually, tama sa Mentor Jonalyn. Kagabi niya lang po ako in-inform. Ayan. Ayan, plus, ayun po yung sabi ko, yung sagot ko kay Mentor Edward. Bakit ko tatanguin ngayon? Humihingi ng tulong di ba? So kung available ka naman, why not yes? Ayan, di ba? You never know kung sino po yung mga taong ma-share natin. At ma-inspire, baka may mga natutulog dito at nabuhayan dahil sa sharing mo. So wag po nating ipagkait yun, no? So yun po yung sabi po, no? Ganito po yung gawin natin, Mentor Jonalyn, sa mga matagal na, tapos hanggang ngayon hindi pa nakakapag-build. Alam niyo po, mentor, may wrong. Ibig sabihin, kasi kapag matagal ka, paundak-undak ka. Halimbawa yung, para kang signal, may malakas ka tapos mahina ka. Dapat tuloy-tuloy kasi yung consistent. Kung ma-attend ka ng training, mag-attend ka ng training. Kung nagpo-post ka, continuous kang magpo-post. Kung nag-prospect ka, continuous kang magpo-prospect. Bakit mo kailangan gawin yun? Kasi, tandaan niyo po, no, kung gusto mong kumulo, tuloy-tuloy yung apoy. Tandaan niyo po, kahit malakas yung apoy, kung patay hindi naman yung apoy, hindi kukulo. Ganun po siya. Ngayon, habang wala ka pang team, maki-join ka sa mga active. Maki-join ka sa mga active, makapag-picture ka sa mga active, maki-join ka sa mga training ng mga active. Yun yung i-post mo. Consistency kasi ang importante sa umpisa. Consistency. Ngayon, kapag may nakapa-join ka na, 2, 3, 4, yan, okay na yan. I-focus mo kasi dahil doon sa pag-join mo sa iba dati, sa mga crossline natin, o sa buong team mo na to, nakakasa ka na. Kasi dahil hindi ka pa nakakapag-build, baka hindi ka pa ready mag-handle ng team. Ngayon, ang question, ready ka na ba? Kaya mo na bang halimbawa, naka-4 ka, may 4 ka ng leader na direct mo ngayon. Binigyan ka ni Lord, 4 na direct. Ngayon itong 4 na to, magpapa-IBP sa'yo. Magpapa-schedule yan sa'yo. Kaya mo na ba i-handle? O, yun yung question. Kaya mo na ba? Mentor, meron akong kausap na tao gustong magpa-schedule bukas IBP alas 8. Okay, ang tanong, marunong ka na ba mag-IBP? Available ka ba? Tapos next, yung isa naman, mentor, meron ako. Kinabukasan, meron din. O, kaya mo na ba? O, yun po yung importante. Kailangan ready ka muna. So, kung doon sa mga nagbibuild ngayon, na hanggang ngayon wala pa, evaluate yourself. Kaya mo na ba mag-handle? Ngayon, kapag hindi pa, you know what to do. Training, practice. Yeah. Training, practice. Maki-join ka sa mga crossline mo at saka sa team mo until and then posting consistently. Saka dapat consistent tayo sa lahat, Attend ng training, sa pagpo-post, consistent para nakikita yan. Saka yung basic, yung IM5, wag mo kakalimutan. Believe me, kapag ready ka na, ibibigay ni Lord sa'yo yung mga DR mo. Kasi hindi yan ibibigay ni Lord sa'yo hanggat hindi ka ready. Hindi ka ready. Masasayang lang po yung mga tao. Tapos dadagdagan mo na naman yung mga distributor ni IAM Worldwide na walang kaalam-alam at napabayaan ng mentor. Tapos yun na naman, dahil kumuha ng Jade,
250 boxes yung product niya. Hindi siya na-supervise ng mentor kasi wala ding alam yung mentor. Ang gagawin ng tao, anong gagawin? Ayan, ibibenta niya na lang ng palugi yung mga product para makuha niya na lang yung pinang paying. O dadagdagan mo na naman yun. O dapat maging ready po muna tayo. Maging ready at consistent. Ayan. So yun po, no, Mentor Journaling. Kung gusto niyo po makabuild talaga. Thank you so much po, Mentor J. Ayan, Mens, may ano kami, no? So, Certificate of Appreciation. Pasuyo po, Mentor Mark. Thank you so much po. Ayan po, Mentor JR, so meron lang po kaming bibigay sa inyo na small token of appreciation. Ayan, so Certificate of Appreciation proudly presented to Mentor JR Santos for giving time as a speaker during Lions Believer Weekly Training. Thank you very much for your time, knowledge, and selfless dedication that you have shared to our team. We are forever grateful. Given this 15th day of April 2024 by Johnny Lentorno, founder of Lions Believer, and Mark Daniel Idalan, co-founder. Ayun, thank you so much po, Mentor JR. Thank you so much po. Thank you, Mentor Mark. Thank you, Mentor Journaling. Thank you, team. Ayan, Thank you po, Team Miss Lions Believer. Mentor JR. It's really an honor na nandito kayo kahit alas 4 pa lang ng madaling araw dyan sa inyo. And we really appreciate your character, the way you build your business in the I Am Worldwide, hindi lang para sa grupo mo, kundi sa mga cross lines din. We salute your character, Mentor JR. Closing prayer na po tayo. May I request, sino kaya? Mentor Wilma, available po kayo to close us in prayer? Mentor Wilma. Baka po na sa appointment. Baka may appointment. Sige po. Mentor Elsa. Closing prayer po. Yes po, Mens. Sige po. Salamat po. You're welcome. Okay, mentors, amazing morning. Thank you, Mentor JR, sa pagpapaunlak niyo po sa amin. Thank you so much. Okay, mentors, please bow our head to feel the presence of our Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, thank you for this time together. I pray that would bless this meeting, that you would use these lessons to draw us closer to your heart. May be the mindful of the world around and the world around us and the needs of our speaker today, Mentor JR Santos, and sa host po natin, Mentor Belinda, and all mentors here in Zoom meeting. Thank you for this day that we enjoy this activity. Bless each of us with your love and mercy so that we may serve in Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Thank you so Thank much. you po. Mentor JR. Thank you, Mentor JR. Thank you, Thank you po, everyone. Ito na po tayo kay Mentor JR. Mentor JR, thank you very much. Thank you so much. Mentor JR. Thank you, Mentor. Thank you po. Thank So much sa lahat. you very much, Mentor. God bless po. Out na po ako. Thank you. Thank you, team. Bye po. Thank you so much. God Bye po. bless. Mentor JR. Thank you po. Bye-bye. God bless.